Sa bagong taon, nakatanggap akong bonus na sa 5,000 ribu. Pinilit akong biyenan ko na ibigay ang 5,000 sa bayaw ko. Nang tumanggi ako, lumingon sa akin ang asawa ko ng malamig at sinabi niyang kung hindi ko kayang tumulong, magpaalam na lang ako. Pumirma ako nun din para matapos na. Ang pangalan ko ay Maria Santos, 33 taong gulang na ako ngayon. Nagtatrabaho ako sa finance department ng isang kumpanyang gumagawa ng mga kagamitan sa bahay. Ako ang manugang sa isang pamilyang sa labas ay mukhang maayos at marangal laging buo ang hapagkainan. May sabaw, may ulam, pero ang mga nasa loob ng bahay lang ang makakaalam na ang ilang ugali nila ay parang goma habang tinitisin mo, lalo kang nagigapos. Hapon na ngang 27 ngang Disyembre nang mangyari ang lahat, malamig ang hangin at naririnig ang kaluskos ngang hangin sa koridor ngang opisina. Isa-isang tumatayo na ang makatrabaho para mag-ayos ngang mesa. Umuwi na tayo ng maaga. Maria, bukas pa naman ang general cleaning bago magbagong taon, sabi ng isa. Ngumiti lang ako, patuloy na nagtatype. Sa finance, ang katapusan ng taon ay parang anihuli ka ng isang hakbang, magsasabog na ang lahat ng datos sa aking monitor. Bumababa taas ang numero ng balance sheet na parang tao sa jeepney. Ipinikit ko ang mata sandali at sinabihan ang sarili ko, kaunti na lang. Sabi nga matatanda, ang sipag ay gantimpala. Nagsikay na ako ng buong taon hindi ko ibibigay ang lahat ng iyon ngayon. At saka tumunog ang notification ng email. Maliit ang tunog, pero sa halos walang taong opisina, maririnig mo talaga. Luminga ako sa sulok ng screen, maikli ang heading, Notification of Year, End Bonus, New Year. Natigilan ako sandali. Ang bonus sa katapusan ng taon ay karaniwan ng mayroon, pero karaniwang simboliko lang, pare-pareho ang lahat. Balak ko lang basahin at ituloy ang trabaho, pero nang pinindot ko ito, napadikit ang aking mamata. Hindi mahaba ang dokumento, diretso ang salita. Ipinagpapasalamat na kumpanya ang aking kontribisyon at nagbibigay sa akin na bonus na 81,800 ribu. Malinaw na nakasula, individual bonus para sa New Year. Malinaw din ang dahilan. Kinikilala si Maria Santos para sa natatanging kontribisyon sa halos isang taong financial restructuring project, ang proyektong pinakamadalas akong tinawag sa meeting, pinakamadalas akong nagwawastong reports, at pinakamadalas akong tumatanggap ng tawag kahit labas ng oras ng trabaho. Binasa ko ito, binasa uli, hindi dahil hindi ko naiintindihan kundi dahil natatakot akong maling naunawaan ko. Ang 8,100,800 ay isang bilang na noon ay nakikita ko lang sa balita o naririnig sa mga kwentong iba. Umupo ako ng tahimik, ang kamay ko nakapatong sa mouse nang hindi kumikilos. Hindi ang maalon na kasiyahan ang naramdaman ko kundi isang paninikip sa ilong, sa dibdib. Parang sa wakas, may nakakita sa mga gabing yumuko ako sa harap na screen. Sa mga pagkakataong umuwi ako pagkatapos magsindi na ang mga ilaw sa daan at may malamig na kanin na naghihintay sa hapagkainan. Naalala ko ang magabing umuulan, nakaupo ako sa kwarto. Sa labas, si Dania Cruz ang aking asawa ay nanonood ng TV. Nagtatrabaho ka pa rin? Tanong niya. Malapit na, sagot ko, pero ang malapit na iyon ay tumaga ang buong buwan. Ganyan ang finance, isang maling numero, maling lahat. At ang deadline sa katapusan ng taon ay sumasapit tulad ng alon. Huminga ako ng malalim, binuksan ang drawer, kinuha ang bote ng tubig, uminom, pero tuyo pa rin ang lalamunan. Sa labas, ilang katrabaho ang dumaan at nagbiruan. Maria, tumigil ka na, maglalaro pa kami bukas. Tumango lang ako, nagpakunwari akong normal. May mga kasiyahang hindi mo dapat ipahalata ng maaga. Hindi dahil sa inggit ng iba kundi dahil ang buhay ay punong sorpresa. Minsan, masyadong masaya ng masyadong maga at isang lingon lang ay nagiging katotohanan na. Sinara ko ang screen, tumayo, lumabas sa maliit na balkonahe sa dulo ng koridor. Tumingin sa ibaba, masiksik na ang traffic dahil lahat ay nagmamadaling umuwi. Tumama ang hangin sa mukha ko, malamig at nagpapagising.
Tinanong ko ang aking sarili, kung mayroon akong pera, ano ang gagawin ko? Naisip ko agad ang praktikal. Una, bayaran ang bahagingang utang sa tsondo. Ang utang na tuwing buwan ay binibigyan kong atensyon na parang pinapanatili ang pagkulong ka. Piangsela, 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 piangsela mabigyan kong atensyon para sa sakit, para sa pagbabagong trabaho. Ang natitira ay itago. Hindi ko inisip ang mamahaling sasakyan o malayong bakasyon. Gusto ko lang ang pakiramdam na ligtas isang bagay na mahirap makamit ng isang babaeng manugang. Bumalik ako sa aking mesa, inayos ang magamit. Sa isipan ko, kumislap ang isang tanong. Dapat bang sabihin sa pamilyang asawa ko? Ang pamilyang asawa ko pag-isipan kong mabuti kung paano ilarawan. Si Aling Koring, ang biyenan ko, ay siyang nagtatagongang susi sa bahay sa literal at matalinghaga na paraan. Gusto niyang lahat ay ayon sa kanya mula sa timing ng pagluluto ng kanin hanggang sa kung sino ang upo saan sa hapagkainan. Si Mang Rudy, ang biyenan ko mabait siya at patas, nakikita niya ang tama at mali. Pero sa loob ng bahay, ang kanyang boses ay parang sulungang kandila may liwanag, pero kapag malakas ang hangin, napatay agad. Si Ronnie, ang bayaw ko 5 taon na mas bata sa akin, mahinahon ang pagsasalita, pero mabilis ang mata tulad ng taong laging nakakalkula. At si Daniel, ang aking asawa, bago kami mag-asawa, sinabi niyang minahal niya ako dahil sa aking pagiging independyente at sipag. Pero pagkatapos ng kasal, ang kanyang pagmamahal ay may mga oras na parang dayaket mainit kapag malamig, pero kapag humihilap ang hangin, hinahawakan niya muna ang diaket para sa kanyang sarili. Hindi ko nais magduda sa pamilya, pero sinasabi ng mga tao, ang pera ang nagsusubok ang pusong tao. Pinakatatakot ko ang mangyari na ang pinagot ko buong taon ay magiging dahilan para hatiin ng iba. Lumabas ako sa paradahan, sinimulan ang makina at umuwi. Masiksik ang trapik ng hapon sa katapusan. Taon nagsimulang mag-ilaw ang mga palamuti sa makabilang daan. Ilang coffee shop ang nagpapatugtog pa rin ng Christmas music. Sa isang intersection, tumingin ako sa mataong nagliliko pa kanan at pakaliwa bawat isa ay may pupuntahan. Mayroon din akong pupuntahan. Pero ito ay isang lugar kung saan dapat akong maging mas maingat sa bawat salita. Pagdating sa bahay ng asawa ko, naamoy ko na ang nilutong isda mula sa labas ng gate. Ang pamilyar na amoy nga hapagkainan isda, toyo, paminta at sibuyas. Sa kusina, marini ang kalabog no kutsilyo. Madalas na nagluluto si Aling Koring ng gulay o sinigang na may pikalad na ulam. Ang hapagkainan sa bahay ng asawa ko ay laging buo ang pagkain. Basta isa lang ang kulang ang pakiramdam na tunay kang kasapi ng pamilya, itinayo ko ang motorsiklo at pumasok. Nakaupo si Daniel sa sala na nanonood ng balita. Tumingin siya sa akin at nagtatanong ng walang sigasik, maaga kang umuwi ngayon, malapit na ring magtapos ang trabaho, sagot ko habang inilalabas ang bag ko. Balak ko sanang sabihin ang tungkol sa bonus ngunit pinigilan ko ang sarili. Sinabi ko sa aking sarili, pagkatapos ng hapunan, kapag nag-iisa na tayong mag-asawa, doon ko sasabihin hindi sa harap ng biyenan, baka itanong pa niya ang bilang. Bago pa ako makapunta sa kwarto para magpalit, tinawag na ako ni Aling Koring mula sa kusina. Maria, tulungan mo akong maganda ng hapunan. Ang babaeng umuwi sa bahay ay dapat marunong gawain, dito huwag tatayo lang diyan. Hindi malupit ang kanyang boses, pero matalas, tulad ng manipis na kutsilyo. Opo, sagot ko at bumaba sa kusina. Nakatayo siya sa tabing ng kaldero ng nilutong isda, hawak ang sandok, hindi lumingon sa akin. Nakaayos na ang mapinggan sa mesa. Ang lugar niya ay sa ulong mesa. Sa kabila niya ay si Mang Rudy. Si Ronnie ay nasa tabi niya. Ang lugar ko ay laging malapit sa kusina, madaling makatayo para kumuhang dagdag na plato o toyo. Inangat ko ang kaldero ng sabaw, ilagay sa mesa. Amoy gulay ay kumakalat. Tumingin si Mang Rudy sa akin at bahagyang tumango parang kahaliling pagbati. Mainit ang kanyang tingin, naramdaman ko ng kaunti ang init. Nakaupong lahat sa hapagkainan, nakalabangin ang makubiertos. Kumuha si Aling Koring ng isda para kay Ronnie, malambot ang boses. Kumain ka,
bukas pa ang iyong meeting para sa negosyo. Ngumiti si Ronnie. Opo, alam ko na iyon, inay. Umupo ako, walang malay na humigpit ang hawak ko sa kutsara. Ang isang salitang negosyo ay nagpaalala sa akin ng email ng bonus na nakatago sa aking telepono. Pakiramdam ko ay nakaupo ako sa isang silyang bahagya, ang tiwala ng hindi pa bumabagsak, pero may kiyak-kiyak na tunog. Naglagay si Daniel ng konting isda sa aking plato para lang may gawin. Kumain ka na. Tumingin ako sa isda. Pagkatapos kay Aling Koring, tinitigan niya ako walang malinaw na emosyon sa kanyang mukha. Basta ang uringang tingin ng taong laging gustong malaman kung ano ang hawak ngang manugang. Naalala ko ang kasabihang madalas sinasabi ngang aking lolo, ang subo ay subok. Minsan, hindi ka hihiyan dahil sa gutom kundi dahil sa paghamak. Huminga ako ng malalim, sinabi ko sa aking sarili, huwag mawalan ng kontrol, wala pang nangyayari, huwag matakot. Pero pagkatapos kong yumuko sa malinaw, mainit na kanin, nagtatanong si Aling Koring tulad ng walang intensyon, ngayon, may bonus ba kayong tinanggap sa trabaho? Bagsak ng tanong sa hapagkainan ng magaan pero naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Nang magtanong si Aling Koring, tahimik ang lahat sa hapagkainan ng isang sandali. Ang uringang katahimikan kung saan maririnig mo pa rin ang sandok na tumatampal sa kaldero sa kusina at ang masasakyan na dumadaan sa labas ng barangay, lumulon ako ng walang tubig. Kung ito ay aking sariling ina, ang tanong na iyon ay para lang magtanong. Pero ang aking biyenan bawat tanong niya ay parang kawit. Magaan ang tunok, pero kapag nakuha ka, hinihila ka na. Ibinaba ko ang kubiertos, ngumiti para lang sa courtesy. Opo, may kaunti po, inay. Katapusan ng taon naman po. Sinikap kong maging mahusay ng kaunti lang, sana ay kalimutan na niya ito. Pero si Aling Koring ay hindi ang uring taong nakakalimot ng mga bagay na may amoy ng pera. Kaunti iyon magkano, agad niyang tanong. Ang boses ay pare-parehong ihip, pero matalas tulad ng kutsilyo. Maayos ba ang kumpanya ngayong taon? Nakaupo si Daniel sa tabi ko, kumuhang gulay, nakatingin sa sariling plato parang iniwasan ang lahat. Si Ronnie ay ngumiti ng bahagya ang uringang ngiting ang taong nag-enjoy ng chismis. Si Mang Rudy ay mabagal ang pagkain, pero napansin ko na hindi na siya kumuhang dagdag na isda parang nakikinig na rin siya. Ngumiti akong tipit, depende sa tao, sa kontribisyon. Kinikilala naman ako ng kumpanya ng county. Ibinaba ni Aling Koring ang kanyang plato hindi malakas, pero sapat para maramdaman ko ang presyon. Kinikilala, paano, sabihin mo na, ng maliwanag. Ang pera ang sabihin. Ang babaeng palaging nagtatabing-tabing ay hindi maganda. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Ang salitang babay ay laging parang ampon na kahon kapag hindi ako sumunod sa kanya. Itinatampal niya iyon sa aking mukha. Huminga ako ng malalim, sinubukang panatilihing kalmado ang boses. Opo, hindi pa po talaga nako-compute. Bonus naman sa bagong taon ito, inay. Bonus lang iyon. Pinigilan niya ako, direktang nakatingin sa akin. Walang ibang tao dito. Bakit mo itatago? Manugang ka. Kapag may masayang balita, sabihin mo para masaya tayong lahat. Nang marinig ko ang masaya tayong lahat, lalo akong lumamig. Nakita ko na kung paano natutuwa si Aling Koring sa mga bagay na pag-aringang iba at pagkatapos ang kasiyahan, nagbibilang na siya. Lumingon ako kay Daniel, umasang tulungan niya ako. Nagpakunwari siyang nag-isip habang kumakain, nakatingin sa plato parang walang kaugnayan sa kanya ang nangyayari. Daniel, tinawag ko siya ng marahan. Tumingin siya sa akin, iniwasan ang aking mga mata. Sabihin mo na lang, wala naman iyon. Ang wala naman iyon niya ay nagpabigla sa akin. Naunawaan ko agad hindi ako makakalusot ngayong gabi. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang email para hindi masabi ng mali, lumakas ang masalita sa screen. Binasa ko ulit sandali at tumingin sa kanila. Opo, binigyan po akong kumpanya ng individual bonus na 81,800,000. Pagkatapos kong magsalita, para bang pinatigil ng isa ang hangin, si Ronnie, na kumuha pa sana ng isda, ay natigilan sa gitna, nakatambay ang isda sa kubiertos niya.
Tumingin pataas si Mang Rudy, bahagya itong lumaki ang mga mata, pagkatapos ay muling ibinaba tulad ng taong nakarinig ng bilang na lampas sa inaasahan. Si Daniel naman ay nanigas, at ang kamay niya sa kubyertos ay humigpit ng bigla, at si Aling Koring ang kanyang mamata ay nagliwanag. Hindi ang uring ang liwanag ng isang inang nagagalak para sa anak kundi ang liwanag ng isang taong nakakita ng oportunidad. Iniling niya ang ulo, dahan-dahang nagtanong, bawat salita ay malinaw na parang kinakatok sa mesa, 800,000 individual bonus para sa iyo. Opo. Malinaw na nakasulat sa desisyon na bonus para sa bagong taon, para sa individual at ilalipat sa aking account. Tumango-tango siya, pinigilan ang magalabi parang nakakalkula. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi pa rin inilalayo ang tingin sa akin. Kaya pala, ang account nasa pangalan mo ba o pareho kayong mag-asawa? Sa pangalan ko po, inay. Direkta ang transfer ng kumpanya roon. Ngumiti si Ronnie ng isang beses. Ang ngiti ng isang taong nagnanasa ng kwento. Grabe, ate, mahusay ka talaga, malaking swerte na dumating sa ating pamilya. Nang marinig ko ang ating pamilya, napatawa na ako sa loob. Ang swerte ko ang aking pagsisikap. Pero kapag lumabas ang pera, bigla na tayong lahat. Mahina na umubo si Mang Rudy, parang gustong ibalik ang pag-usap sa pagkain. Kumain na kayo, malamig na ang ulam, pero hindi pumayag si Aling Koring. Nagmamatigas siya sa mesa, ang boses niya ay biglang naging malambot, nakakatakot na malambot. Ayos na ang ulam, ang bagay na ito ay mas mahalaga. Direkta ang tingin niya sa akin para bang nagdesisyon na siya bago pa man magsalita, kaya ibigay mo na kay Ronnie ang 200,200. Natuliro ako, pinigas niya ang puso ko, 5,600 rumale. Sinabi niya ito na parang pag-usap tungkol sa sukling barya. Tumingin ako kay Aling Koring, kay Ronnie, kay Daniel. Nanigas ang lalamunan ko, walang lumabas na salita. Umupo akong tahimik ng ilang segundo, sinubukang huminga ng normal, naamoy ko pa rin ang lutong isda, umuusok pa rin ang sabaw, pero pakiramdam ko ay biglang naubusan ng hangin ang buong bahay. Iinay, hindi po pwedeng ganun. Nagsalita ako, sinubukang panatilihing malambot ang boses na angkop sa papel ngang manugang. Malaki po iyon. Nailing ngumiti si Aling Koring, ang uring ang ngiti na nauna pa sa isang salitang magpapahirap sa iba. Malaki. Nakatanggap kang 5,100,000, bibigay mo kay Ronnie ang 5,000 at 500,000 pa ang natitira. Hindi ka namin pinapalimos dito. Nang marinig ko ang dito, tumibay ang puso ko. Mula nang maging manugang ako, naunawaan ko na ang dito sa kanyang bibig ay hindi laging pamilya, kundi karapatang magdesisyon para sa iba. Agad na sumali si Ronnie, mahinahon ang boses, ang mukha ay nagpapakita ng kabaitan. Ate, hindi ko sinasabing kunin ko lahat. Kailangan ko lang ng puhunan para sa tindahan ng spare parts kasama ang kaibigan ko. Kapag may puhunan na ako, makakahanap akong marangal na kabuhayan, ibabalik ko naman ito, hindi ibibigay sa akin iyon. Lumingon ako kay Ronnie. Nang nagsalita siya nga ibabalik, mabilis ang mamata niya tulad ng isang taong nagsasalita para lang masabi. Tinanong ko agad, hindi na nalihaw-liha. Mayroon ka bang plano, kontratang upa sa espasyo, budget, papel ngang pakikipagsosyo, kahit isang kasunduan sa kasama mo? Nanlaki ng kaunti ang mukha ni Ronnie bago ngumiting palaya. Ang maganyanyan ay para sa huling plano sa negosyo, minsan kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Kapag nahuli, mawala ang tsansa. Naririnig ko ito at gusto ko na lang tumawa ng mapait. Ang samantalahin ang pagkakataon ay ang 200,000 gram, iba mabilis nga, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko maging ang nagtatalo sa harap ng hapagkainan. Dun nagsalita si Mang Rudy, naibaba na ang kubyertos, mahinahon. Aling Koring, ang bonus ni Maria, hayaan mo na ang bata ang magdesisyon, hindi maganda ang ganun. Isang pangungusap lang, pero may katotohanan sa loob. Tumingin ako sa kanya, mainit ang puso ang kaunti. Pagkatapos ay bumaling si Aling Koring sa kanya, nagliliyap ang mga mata. Ano ba ang alam mo? Kailangan mo bang sumali sa pag-usap ng pra?
Ang manugang ko ay kumakain at natutulog dito, at ngayon ay may kaunting swerte dapat maisip niya ang pamilya. Nang marinig ko ang kumakain at natutulog dito, nanggat sa akin, nagtatrabaho ako, nagaambag sa gastos ng bahay, tumutulong pa sa gawaing bahay, hindi ko naisip na nakikisama lang ako sa kanila, pero sa kanyang bibig, ang aking pagsisikap ay naging obligasyon na lang. Tumingin ako kay Aling Coring, pinagsikapang manatiling kalmado. Inay, hindi ko sinasabing hindi ako tutulong pero alayuk si 200, hindi ko kayang ibigay ng ganoong kaagad. Mayroon akong utang sa kondo, mayroon akong emergency fund na kailangan lahat ay may plano. Kumaway si Aling Coring, malamig ang boses. Anong plano? Mag-asawa ang perang ang isa ay perang lahat. Manugang ka ang iyong pera ay pera rin ng pamilya ng asawa mo. Huwag mag-asal banyaga. Lumingon ako kay Daniel. Patuloy pa rin siyang kumuha ng gulay tulad ng taong nagpapakuwarang walang kinalaman sa sitwasyon. Daniel, marahan kong tinawag siya. Tumingin siya, iniwasan ang aking tingin. Sabihin mo ng mahinahon. May punto si inay tinutulungan ang pamilya. Biglang bumaksak ang puso ko. Naktanong ako ng direkta, hindi na sapat malambot ang boses. Ang tulong ko ba ay sa pamamagitan ng aking pagsisikap, aking oras o sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5-1, 6,200,000. Normal ba iyon sa iyo? Ikinunot ni Daniel ang no parang ako ang nagmamalabis. Bakit mo pinapalaki? Hindi naman kami mga estranyo. Gusto kong itanong sino ang kami. Kami ni Daniel o si Inay at Ronnie, pero hindi ko na itinuloy. Naunawaan ko na sa hapagkainan na ito, ako lang ang nagtatago ng linya. Si Aling Coring napalakas ng loop dahil sumali si Daniel, ay lalong naktabik. Nakita mo, nakakaunawa ang iyong asawa. Ang manugang na matino ay mahal ng pamilya, dito pero ang manugang na kumapit sa pra ay nagtatrato sa pamilya ng asawa parang estranyo. Pamilyar ang salitang matino sa akin parang tali. Ang matino ay sumunod sa kanya, tama man o hindi. Ibinaba ko ang kubyertos, direkta ang tingin kay Aling Coring. Inay, sabihin ko ng totoo personal na bonus ito. Makakatulong ako kay Ronnie ng makatwirang halaga pero hindi ko kayang ibigay ang 50,200. Agad na nagbago ang tono ni Ronnie, wala nang mapagkakatiwala ang kabaitan. Ate, sinabi mong makatwirang halaga, magkano iyon? 6,000,000. Ano ang magagawa ko sa ganon? Ikaw ang bahala sa plano mo, sagot ko agad. Hindi ako pumipigil sa iyong negosyo pero hindi ako ang magtatanggol. Dumungaw si Ronnie sa kanyang ina, ngumiti ng bahagya. Sabi ko na kung ang ate ay may pera, ang ate ay may hawak ng pera, ako ay nagsasalita na lang ng puhunan sa ate, napapagod na ako. Tumingin sa akin si Aling Coring, ang kanyang mata ay tumatarak. Narinig mo, ang manugang na nag-aasawa nagsasalita ba ganiyan? Sa mundo, sinasabi ng mga tao, isang patang dugo ay higit sa isang dagat ng tubig. Makadugo ang pamilya dito pero nakakalkula ka na parang estranyo. Naninikip ang lalamunan ko. Ginagamit niya ang kanyang dugo para talian ako samantalang ako ay manugang, hindi ang taong pinanganak na si Ronnie, kaya sinikap kong maging malinaw para hindi na ako mahablot ng moralidad. Inay, ang dugo mo ay sa iyo, ako ay manugang. Kung mahal ko si Ronnie, tutulong ako sa loob ng aking kakayahan pero hindi ko maaaring sirain ang aking sariling plano dahil sa dugo ang iba. Malalim na buntong hininga ni Mang Rudy, malumanay ang boses. Tama rin naman si Maria. Nagbalo si Aling Coring ng palat sa mesa ng malakas na yanig ang plato ng toyo. Tumapon ang ilang patak at ang maalat na amoy ay pumuno sa hangin tulad ng panahon ngayon. Tama, anong tama? Ang manugang na nagyawe sa biyenan, anong turing nito sa pamilya? Akala mo ba, dahil may praka ay may karapatan ka? Naririnig ko ang karapatan at lumamig ang puso ko. Hindi ito ang karapatang maging tao, ito ang karapatang desisyonan ang perang aking kinita. Lumingon ulit ako kay Daniel, tahimik pa rin siya nang nakakainis. Naalala ko ang kasabihan, kapag magkasundo ang mag-asawa, maaring tulayin ang karagatan. Pero anong uri ng pagsasama kapag ang asawa ko ay nakaupong dito at pinabayaan akong lumaban ng mag-isa?
Pakiramdam ko ay nalulunod ako sa karagatan at ang dapat na humawa nga aking kamay at iahon sa dalampasigan ay nakatayo sa pampang nalang nanunod. Dahan-dahan akong nagsalita, malinaw ang bawat salita, inay, hindi ako nag-away sa inyo. Sinasabi ko lang ang aking desisyon, hindi ko ibibigay ang Ilemayamatua, 200,000 rukoma. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya ang uringang ngiti na nagpapatatayong balahibo ko. Sige, hawakan mo ang pera mo, pero tandaan hindi pinalaki ng pamilyang ito ang manugang para umakyat sa ulong biyenan. Sa wakas, malakas na ibinaba ni Daniel ang kanyang plato, pabasa ang boses, huwa ka ng magmalabis, Maria. Maaring nagmamalabis si inay, pero dahil nag-alala siya kay Ronnie, kung magiging matigas ka, masisira ang pamilya. Tumingin ako sa kanya, walang sasabihin pa, maimga pagkakataon na ang tao ay hindi nasaktan ng pananalita nga estranyo kundi ngang kalamigan ng taong nangako na magsasama-sama sa iyo, yumuko ako sa kanin. Mainit pa rin ang kanin, pero sa aking bibig, walang lasa ang lahat, isa lang ang natatamaan ko, ang mapait na lasang katotohanan. Umupo akong tahimik, pinagsikapang huwag ipakita ang galit, natatakot akong kapag nagsalita, akong matas ay gagamitin iyon ni Aling Koring para akusahan akong bastos. Pero si Daniel ang nakpabilis kalahat. Tumingin siya sa akin, kinutop ang no, tulat naktaong pinapabigat ka problema. Huwag ka nang magsalita ng ganoon. Ayuksi, kaksisata, nola ay tulong lang. Si Ronnie ay makakabayad kapag maayos na ang negosyo niya. May swerte ang pamilya dapat ibahagi. Tumugon ako, hindi na sapat na mahinahon ang boses, subukan mong magtrabaho ng buong taon, matulog ng gabi, maging responsible sa bawat numero. Tapos sabihin sa iyo nga, isang tao na tulong lang ito para kunin ang lama 700,000 tingnan kung mapayapa ka pa rin. Agad na sinasamantala ni Aling Koring ang pagkakataon, nakita mo, mag-asawa at nagkukuwentahan pang kontribisyon. Ang babaeng may malaking pera ay may problemang dalhin. Inay, sabihin ko sa iyo, ibibigay mo ang 51,200 kay Ronnie at ipaparating mo na ito ay para sa grasya ng pamilya. Tumingin ako sa kanya, gusto kong itanong, anong uri ng grasya ang nakukuha sa pamamagitan ng pamimilit? Pero ibinaba ko ang tingin, lumingon kay Ronnie, kung ibabalik mo ito kailan, magkano, may interest, mayroon bang dokumento, kahit kasunduan sa kasamahan mo? Inangat ni Ronnie ang balikat mahinahon, parang walang pakialam, pero sapat para ipakita ang kaunting kayabangan. Napaka-istrikto mo, ate. Pamilya tayo, hindi bangko ang ate para sa akin. Napatawa akong mapait. Ang bangko ay may kontrata at garantiya. Ang magapamilya ay basta nangangako, kapag hindi naging maayos ang negosyo mo bukas sino ang mananagot. Inay, o Daniel, o ako. Malakas na huminga si Daniel, parang dinidespisyo ako. Namaipit na siya sa sitwasyon, umiiling ng konti at nagsalita ng matigas. Lagi kang naghahanap ng daan pabalik. Nakakapagod ang ganitong pamumuhay, Maria. Direkta ang tingin ko sa kanya. Ang paghahanap ng daan pabalik ay nakakapagod, o ang pagpapahintulot sa mga tao na dalahin ka kung saan nila gustuhin ang tinatawag na masaya. Sinasabi mong pamilya natin, pero kasama ba ako sa iyang pamilya? O itong pamilya mo ang dapat kong isakripisyo ang lahat? Nag-iwan ang tanong ng katahimikan sa hapagkainan. Mahinang umubo si Mang Rudy, parang gustong magsalita ngunit huminto. Nakita ko ang kawalan ng kapangyarihan sa kanyang nga mata. Ang uri ng taong alam ang tama at mali ngunit hindi makapagsalita ng malakas kaysa sa iba. Biglang malakas na ibinaba ni Aling Koring ang kanyang baso. Sige, walang paligoy-ligoy, magbibigay ka ba o hindi? Isang sagot lang. Agad at malinaw akong sumagot, parang pipirmahan ang isang dokumento. Opo, inay. Hindi po ako magbibigay ng 200,000. Tinitigan niya ako. Ang kanyang nga mata ay parang nagyayelo. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita siya, bawat salita ay parang pako sa kahoy. Kung hindi ka magbibigay, maghiwalay na kayo.
Narinig ko ang magiwalay at malakas na tumibok ang puso ko, nanigas ang aking mga tainga. Hindi ito parang galit, parang presyong inilagay sa mesa o pera o kasal. Lumingon ako kay Daniel. Sa sandaling iyon, totoong naniniwala ako isang salita lang niya, "Inay, huwag ganon ang sabihin at maaring maligtas pa ang lahat." Tumingin ako sa kanya tulad ng pagtingin sa tanging pelota sa gitnang dagat, ngunit inangat niya ang kubyertos, kumuha ng isda at nagsalita ng malamig tulad ng tubig na yelo. "Kung hindi kayo mabuhay ng magkasama, maghiwalay na kayo." Namatay ako sa loob. May mga salitang hindi kailangang sigawin, kailangan lang sabihin sa tamang oras para mapigilan ang tao. Naramdaman ko ang paninikip sa lalamunan, naginit ang mga mata ko pero hindi ako umiyak. Natatakot akong akala nila ay mahina ako at lalo akong piliing gawin. Napalakas ng loob si Aling Koring. Nagbago ang tono niya sa uringang pagpapahayag ng hatol. "Iyan, sinabi ng aking anak, mag-ingat ka sa iyong pamumuhay. Sa buhay, ang duha ay maging malinis, ang gulanit ay maging mabango. Kung mayroon kang pera, mamuhay kang may uring marangal, huwag kang magpagulang." Narinig ko ito at napatawa sa loob. Ang duha ay maging malinis ay nagtuturo sa mga tao na panatilihin ang kanilang dignidad, hindi nagtuturo na pilitin ang manugang na magbigay ng pera para mapanatili ang mukha. Pero ginagamit ni Aling Koring ang kasabihang iyon tulad ng kumot na tinatakpan ng sakim. Ibinaba ko ang kubyertos. "Tumayo, maari bang umalis muna ako?" Hindi ko tinatapos ang pangungusap, natatakot akong kung magdagdag pa akong isa pang salita, sasabihin ko ang mabagay na hindi dapat sabihin sa bahay ng iba. "Saan ka pupunta?" "Umupo ka at tapusin nating ito," sabi ni Daniel, pabasa pa rin ang boses. Lumingon ako at nagsalitang isang pangungusap. "Hindi matatapos ng ganito, Daniel." Umakyat ako sa kwarto. Nagsara ang pintuan. Maririnig ko pa rin ang mga boses sa ibaba, si Aling Koring na nagbubulong, si Ronnie na sumasang-ayon, si Daniel na malalim na humihinga. Umupo ako sa dulong kama. Malamig ang makamay. Ang kwartong ito ay kwarto ng mag-asawa, pero ngayong gabi, pakiramdam ko ay nakatira lang ako rito. Umakyat si Daniel ng bandang huli, humiga na nakaharap sa likod. Hindi siya nagtanong kung maayos ako, hinila na lang niya ang kumot, parang normal lang ang lahat para sa kanya. Humiga ako, nakatingin sa kisame, sa labas ng bintana, gumagalaw ang kurtina sa hangin. Inisip ko ang email ng bonus, ang bilang na telama 1,800,000 ang plano para sa utang, ang emergency fund at ang kainan kanina. Bigla kong naunawaan ang isang masakit na bagay. Para sa kanila, ang aking pera ay hindi resultang aking pagsisikap, ito ay bayad na makukuhang sinuman. Sinasabi ngang matatanda, kapag magasundo ang mag-asawa, maaring tulayin ang karagatan. Pero may mga pagkakataon na hindi sumasang-ayon ang tubig, hindi dahil malakas ang apoy, kundi dahil basag na ang palayo mula sa loob. Biglang paulit-ulit sa aking isipan ang salitang maghiwalay na kayo, tulad ng tuktok ng orasan. Bawat indayog ay parang hiwa. Hindi ako makatulog. Naalala ko ang maunang araw pagkatapos ng kasal noon, ay hinawakan ni Daniel ang aking kamay at sinabi, "Nandito ako." Ngayon, ang nandito ako ay naging ikaw na ang bahala sa iyong sarili. Humirap ako sa kanyang direksyon. Dahan-dahan ang kanyang pahinga, natutulog ng mahimbing tulad ng taong inalis na ang mabigat na pasan mula sa balikat. Malapit ng mag-umaga nang makatulog ako ng kaunti at saka tumunog ang pagkakatok sa pintuan. "Maria, bumaba ka rito at linawin natin ito." Narinig ko ang boses ni Aling Koring mula sa ibaba, wala ng pagpipigil. Mabilis akong tumayo, malakas ang kabog ng puso ko. Sa tabi ko, nagmulat si Daniel at nagbubulong, "Tinatawag kaninay." "Bumaba ka." Tumingin ako sa kanya. Naramdaman ko ang kakaibang kalungkutan. Sinabi niyang bumaba ka tulad ng pagsabing kunin mo para sa akin ang isang basong tubig. Walang kahit kaunting proteksyon, walang pagnanais na harapin ito ng magkasama. Bumaba ako mula sa kama, inayos ang buhok, nahugas ng mabilis. Tumama ang malamig na tubig sa aking balat pero mainit pa rin ang aking dibdib. Sinabi ko sa aking sarili,
Kung pinilit nila akong pumili sa pagitan ng pera at kasal, kailangan kong pumili ng makakaangat pa rin ang aking ulo. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto at bumaba sa hagdan. Ang maboses sa sala ay naghihintay parang isang pagdinig na walang hukom. Umaga ng ika-28 Disyembre. Makulimlim pa ang langit. Malamig ang hangin sa leg. Bumababa akong sa hagdan, mabigat ang mga hakbang. Sa sala, nagningning na ang ilo. Amoy na mainit na sa ang urina at sa na madalas ginagawa ni Aling Koring, malakas at mapait. Tulad ng kanyang boses kapag nag-usap ng patakaran. Sa sofa, tuwid ang pagupo ni Aling Koring. Ang makamay ay nakapatong sa hita, parang may inihanda ng talumpati. Nakahilig si Ronnie sa isang tabi. Ang likod ay nakasuporta, pero ang mga mata ay sumusulyap sa akin mula ulo hanggang paa. Si Mang Rudy ay nakaupo sa isang upuan malapit sa bintana, may nakatiklop na pahayagan sa hita, hindi niya binabasa, basta hawak. Ang kanyang tingin sa akin ay puno ng pagkahiya. Si Daniel ay nakatayo nang nakasandal sa aparador. Ang mga kamay ay nakapinagsama sa harapan. Ang muka ay nakunot dahil nagising ng maga. Hindi inimbitahan ni Aling Koring na umupo, itinuro lang niya ng baba ang upuan. Hinila ko ang upuan at maayos na umupo. Pinagsikapang manatiling magalang ang boses. Opo, inay, anong kailangan ninyo sa akin? Ano, ang ginawa mo kagabi ay nagpapahiya sa pamilya, kailangang linawin ito. Direkta ang tingin ko sa kanya. Hindi ako nagpahiyang sinuman. Sinabi ko lang na hindi ko kayang ibigay ang 5,200. Agad na humilik si Aling Koring. Narinig mo? Sinasabi pa rin niya hindi ko kayang. Tanungin ko ikaw ng totoo nang dumating ka rito bilang manugang, tinatawag mo ba itong iyong bahay? Para sa kanya, ang tanong ay parang aral, pero alam ko ito ay bitag. Dahan-dahan akong sumagot, opo, tinatawag ko itong bahay, pero ang pagtawag dito ay bahay, ay hindi nangangahulugang kailangan kong ibigay ang lahat ng pera ko. Malakas na huminga si Ronnie, tulad ng pagod na tao, nagsasalita katulad ng estranyo. Ate, hindi ko sinasabing kunin ko lahat sa iyo. Lumingon ako kay Ronnie. Hindi mo sinasabing kunin mo lahat, pero 52,200 ang hinihingi mo. Maari mo bang ipaliwanag sa akin ng detalyado kung para saan? Upa sa espasyo, makano, puhunan, budget, takbo ngang pera. Nagtatanong ako para malaman ko kung tama ang aking tulong. Ngumiti si Ronnie, isang ngiting nagtakip ng pagkayamot. Nagtutanong ka sa ganoong paraan, parang iniimbestigahan mo ako. Nagtatrabaho ako, hindi naghahanap ng trabaho sa iyo. Hindi ako umatras. Kung talagang negosyo ito, mas malinaw dapat ang lahat. Ang malaking pera ay hindi maaring pumalit ng salita lang. Kumampa na si Aling Koring sa armrest ng upuan. Iyan itinuturing niya ang bayaw mo bilang manloloko. Ang manugang na ganon, anong uring tao ba siya? Mayroon tayong patas na relasyon sa bahay na ito. Ang manugang na nagbabayad ng atensyon ay dapat matino. Mainit ang dibdib ko, pero pinanatili ko ang katahimikan. Naalala ko ang sinabi nga aking ina, sabihin ang kaunti, sabihin ng tama, huwag hayaang ang emosyon ang manguna. Sumagot ako, inay, alam ko ang aking papel. Tinatawag ko pa rin si Ronnie bilang bayaw. Maayos ang aking pakikipag-usap, pero ang pagiging matino ay hindi katumbas ng pagbibigay ng pera ng walang kondisyon. Doon nagsalita si Mang Rudy ng mahinahon, malinaw ang bawat salita. Aling Koring, ang bonus ni Maria ay para niya, dapat pag-usapan ito ng maayos. Ang pamimilit ay hindi maganda. Bumaling si Aling Koring sa kanyang asawa, matalim ang mga mata, sumasalika ulit. Kung matino ka, ikaw ang magbigay ng pra kay Ronnie. Mayroon ka bang pra para sabihin ang ganun? Tumingin ako kay Mang Rudy, ibinaba niya ang tingin. Ang mga kamay ay nakasama. Ang pagkamakakatarungan niya ay naroon, pero ang kapangyarihang magsalita ng malakas ay wala rito. Sumali si Daniel ng may pakayamot. Parang gusto na niyang tapusin ito. Huwag na kayong magaway, Maria. Ilipat mo na kay Ronnie ang pera. Mapanatili ang ideal to use. Sifir mo, sapat na iyon. Lumingon ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na kaya ng boses ko na maging mahinahon. Daniel, sinasabi mong sapat batay saan?
batay sa pangangailangan mo, sa pangangailangan ni inay, o batay sa aking pamumuhay. Alam mo ba kung paano ko binabayaran ang utang sa kondo? Nagtanong ka ba sa akin ng isang beses kung pagod na ako sa nakaraang taon? Bahagya na namangha si Daniel, pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang mukha. Inilalabas mo na naman ang iyong makontribisyon. Ang pamumuhay ng mag-asawa ng may ganyang salobin na kakapagod. Naunawaan ko sa sarili ko ang isang napakasakit na bagay. Ang aking pagsisikap ay nagpaparating, pero ang pamimigil sa aking para ay tinutulungan ang pamilya. Pinigilan ko ang salitang iyon. Nagsalita ako lang, hindi ko inilalabas ang aking kontribisyon, pinapaalalahanan ko lang kayo. Ang perang iyon ay resultang aking pagsisikap, mayroon akong karapatan. Nangawa si Aling Koring, karapatan ngang manugang. Nagahabol kang karapatan bago ang biyenan. Akala mo may boses ka dahil may pera ka? Sabihin ko sa iyo, sa buhay, ang nakababata ay kailangang magpaumanhin. Kapag hindi ka nagpaumanhin sa bayaw mo, maari ka bang mamuhay ng maayos dito? Tumingin ako sa kanya, lumamig ang puso ko. Sinasabi niya ang nakababata ay kailangang magpaumanhin, pero hinihingi niya sa akin na magpaumanhin sa pamamagitan ng pagputol ng aking karne. Hindi naktanong, hindi nakmahal. Sumagot ako ng diretso. Nirerespeto kita, inay, nirerespeto sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap, pero hindi ako maaring magpaumanhin sa pamamagitan ng pamimilit. Ang ganyang uri ng pagpapaumanhin ay hindi pagpapaumanhin, iyon ay pagkuha. Nagbago ang tono ni Ronnie, wala ng kabaitan. Nagsasalita kang napakasamain, ate. Anong kinukuha? Kung nanggaling sa pamilya ang iyong inabot, salamat na dapat kang. Natawa ako, tunay na tawa, pero hindi nga kasiyahan. Ang kumpanya ay nagbigay sa akin dahil nagtrabaho ako, hindi nagbigay dahil manugang ako ngang sinuman. Namula si Ronnie, gustong sumagot ngunit pinutol na siya ni Aling Koring. Sapat na ang manugang ay nag-away sa asawa, sa biyenan, at lalo sa bayaw. Huling tanungin ka niya, magbibigay ka ba ng 5,200,000? Tumingin ako sa bawat isa, si Aling Koring na nakaupong parang hukom, si Ronnie na mainit dahil natanong ng tama, si Daniel na malamig na parang nasa kabilang linya, at si Mang Rudy ang kanyang mga mata ay malungkot, parang gustong sabihin, alagaan ang iyong sarili. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng malinaw, opo inay, hindi po ako magbibigay. Nagpanatili ang hangin, kinutob ni Aling Koring ang mga mata, pinili mo ang paghihiwalay. Hindi agad sumagot, lumingon sa huling pagkakataon kay Daniel. Daniel, tunay bang gusto mong maghiwalay dahil dito? Tumingin siya sa akin ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ng patak tulad ng isang pagpapasya. Kung hindi ka makapag-ugnayan sa pamilya, mahirap ang pamumuhay ng magkasama. Hindi kita pipigilan, ikaw ang bahala sa iyong sarili. Naramdaman ko na may nabali sa loob ko, hindi malakas, pero masakit. Tumango akong kalmado ng kakaibang antas. Sige, mula ngayon, pag-usapan natin ang lahat ng may kalinawan. Hindi ako magbibigay ng pera at hindi na rin ako dito mananatili para mapilitan. Tumayo si Aling Koring. Saan ka pupunta? Kapag lumabas ka sa bahay na ito, huwag ka nang bumalik. Tumadyo ako, inayos ang aking damit, nagpugay ng maayos. Salamat, inay, sa pagiging malinaw. Malinaw na rin ako. Alis na ako para mapanatili ang aking dignidad. Ang tuwid na puno ay hindi natatakot na mamatay ng nakatayo. Hindi ako gumawa ng mali, walang sinuman ang makapagbabanta sa akin. Lumabas ako sa pintuan, hindi tumakbo, hindi umiyak. Basta lumakad at pakiramdam ko ay huminga ako ng malalim mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Sa likod ko, may sinasabi pa rin si Aling Koring. Si Daniel ay malakas na huminga, si Ronnie ay nagbubulong, pero hindi na ako lumingon. Binuksan ko ang gate at lumabas sa makinis na kalsada. Alam ko na mula sa sandaling iyon ang kwento ay wala na sa tungkol sa magbigay man o hindi, kundi kung maari ko bang hawakan ang aking sariling buhay. Lumakad ako ng kaunti bago makakuha ng tricycle. Maliwanag na ang langit pero malamig pa rin ang hangin, nagpapatatayong ng balahibo salig.
Ilang bahay sa paligid ay may nakabitbit ng palamuti para sa bagong taon. Narinig ang mga bata na tumatawa. Ang mga matatanda ay nagtawag sa isa't isa na pumunta sa palengke. Ang panahon ng bagong taon ay dapat masaya pero nalaman kong walang laman ang aking puso. Pagsakay ko, kinuha ko ang telepono. 3 missed calls mula kay Daniel. Hindi ko na tinawagan ulit. Natatakot akong kapag narinig ko ang kanyang boses, ang pinigang damdamin ko ay lalabas na. Sinasabing nga tao, ang luha ay bumababa sa baba. Pero may mga pagkakataon na kailangan mong pigilan ito hindi dahil ikaw ay matigas, kundi dahil ayaw mong gamitin iyon ang iba bilang dahilan para lalo kang pilitin. Umuwi ako sa kondo sa aking pangalan ang tsondong binili ko bago ang kasal. Maliit itong tsondo, hindi marangya pero dito ko pinili ang bawat hook ng damit, bawat kurtina ng bintana. Nang binuksan ko ang pintuan, naamoy ko ang natirang lavender oil mula kahapon. Bigla akong nakahininga ng mas madali. Nag-alis ng sapatos, umupo sa sahig sandali, ang likod ay nakasuporta sa sofa. Walang boses na naguutos, walang tingin na nagtatasa, matuktok ng orasan lang ang maririnig. Tumayo ako at gumawa ng mainit na tubig. Kakaibang ang aking isipan nun hindi kaguluhan tulad ng inaasahan ng tao kapag narinig ang maghiwalay. Pakiramdam ko ay kailangan ang lahat ng malinaw. Malinaw sa pera, malinaw sa karapatan, malinaw sa lahat ng aking nagawa. Binuksan ko ang laptop, nag-log in sa email ng kumpanya at hananap ang notifikasyon ng bonus. Pagkatapos ay tinawagan ko si Ate Carla, ang pinakamalapit na katrabaho sa Finance Department. Sinagot niya, matalimang boses, Maria, pakinggan mo ako, huwag magkwento ng marami, isa-isang bagay. Ang individual bonus ay may desisyon, may patakaran. Kumuha kang printed na kopya na may selyo iSafe. Sumunod ako, pakiramdam ko ay nakahawak sa isang poste sa gitnang baha. Nagdagdag pa si Ate Carla. Mag-ingat ka, Maria, kapag malaki ang pera, madaling maginit ang mataw. iSave ang ma-ebidensya, iSave ang statement of account, huwag, hayaang hawakan ng sinuman ang iyong telepono. Natawa akong bahagya, ang huwag, hayaang hawakan ng sinuman ang iyong telepono ay parang maliit na bagay, pero sa aking pamilya ng asawa, hindi ito maliit. Bandang 11:00, bumalik ako sa kumpanya. Mahinahon na ang opisina noon. Pumunta ako sa HR department para humingi ng printed na kopya ng desisyon ng bonus na may lagda at selyo. Bahagya na namangha ang HR. Nag-iingat ka pala, Maria. Ngumiti lang ako. Gusto ko lang magfile para sigurado. Hawak na ang dokumento sa kamay ko at naramdaman ko na mas matatag ang loob ko. Ang salita ay nalipat ng hangin pero ang selyo ay hindi. Pinifotocopy ko ang desisyon sa isang folder, kinuha pa ang larawan at iSafe sa cloud. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe kay Ate Carla, nakuha ko na ang printed na kopya. Sumagot siyang isang pangungusap lang, magaling. I keep ng mabuti. Mula sa kumpanya, dumaan ako sa bangko masiksik, maraming tao na nagmamadali bago magtaon, kumuha akong ng numero at umupo, ang mga mata ko ay nakatuon sa electronic board. Sa isipan ko, lumabas ulit ang eksena ng kainan, ang paraan ng pagtatanong nila, ang paraan ng pag-utos, hindi ko maaring maging pabaya. Nang dumating ang aking pagkakataon, sinalubong akong isang lalaking may salamin, halos 30 taon, malinaw ang pakikipag-usap. Naipaliwanag ko ng maikli, gusto kong palakasin ang seguridad, baguhin ang authentication, maglagay nga dagdag na kontrol sa malalaking transaksyon. Tama iyon, ang sagot niya. Gusto mo bang maglagay ng alert limit? Para sa bawat transaksyon na lampas sa iyong limitasyon, 2 hakbang ang kailangan. Sinabi ko agad ang limitasyon at hiningi ang pagbabago ng lahat ng password, security questions at ang pag-activate ng biometric verification. Mahinahon siyang nagbigay ng instruksyon. Pagkatapos kong tapusin, lumamig na ang aking mga kamay. Habang nalagdaan ko ang confirmation sa telepono, tumunog ito isang hindi kilalang numero, hindi ako sumagot. Ngunit kaagad ay dumating ang mensahe mula kay Daniel, umuwi ka at usapan natin, huwag palakihin ang problema. Tumingin ako sa mensahe, walang pagmamahal, walang galit man,
Nakita ko lang ang pamilyar na pag-iwas, pag-usapan ng mahinahon sa bahay niya, ibig sabihin maging mahinahon ayon sa gusto nila, hindi na ako sumagot. Lumabas ako sa bangko, bumili ng tinapay at kahon ng toyo milk. Mabilis na tanghalian, kinain sa bangketa sa harapan ng tindahan. Mainit ang tinapay, mabango ang pate pero wala akong naramdamang lasa. Marahil dahil may ibang bagay akong ngumuya sa loob, katotohanan. Tinawagan ko ang isang law firm ayon sa rekomendasyon ni Ate Carla. Sumagot ang isang babae, malalim ang boses. Nagpakilalang si Ate Eileen Reyes. Ilang maikling tanong ang kanyang itinataas. Ilang taon na kayong kasal? Ang bonus nakasulat ba sa aking pangalan? May napilitan ka bang mag-transfer ng pera? Mayroon bang mensahe o recording? Sumagot ako ng tama, hindi mahabang kwento. Sinabi ni Ate Eileen, kalmado ka, Maria. Ang iyong trabaho ay hindi ang manalo sa debate kundi ang protektahan ang iyong legal na karapatan. Kung mayroon kang individual na dokumento ng bonus, malaki iyon. Pero kailangan mong ganap na isabe ang mga ebidensya at iwasan ang mga pisikal na konfrontasyon. Naririnig ang iwasan ang mga confrontation at huminga ako ng maluwag. Hindi ako ang tipo ng taong gustong gumulo. Pinili ko lang na huwag na mag-atras. Kumpirmasyon namin ang appointment kinabukasan para makita ang lahat ng dokumento. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako sa gitna ng bangketa, tumingin sa dumadaan ng mga sasakyan. Parang bigla na akong nakatawid sa isa pang yuktong buhay, hindi na manugang na sumusunod para mapayapa kundi isang babaeng natututo kung paano tumayo. Bumalik ako sa tsondo, inilagay ang mga dokumento sa drawer na may kandado. Naligo sa mainit na tubig para huminto ang panginginig ng katawan. Pagkatapos ay umupo sa mesa, binuksan ang notes app, inilista ang lahat ng kailangang gawin, statement of account, mensahe, email, oras, saksi. Nang naisulat ko na ang lahat, naramdaman ko na hindi na masyadong magulo ang aking isipan. Sa labas ng bintana, humihina na ang hapon. Tumingin ako sa kalsada at naalala ang kasabihang, ang isang bagay na tinitiisin ay kapayapaan pero ang titiisin para hayaan ang matao na lumapit ng lumapit ay nagpapalaki ng kasalanan. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, hindi ko alam kung anong masalita pa ang naghihintay bukas, pero alam ko ang isang bagay na nangyari ngayong araw, hindi ko nahihintayin pa ang desisyon ng iba para sa aking buhay. Mabilis ang pagsikat ng hapon. Naghahanda na ako sa maliit na kusina bago pa man makapaglutong anuman, patuloy na nanginig ang telepono. Si Daniel. Hinayaan ko itong tumunok sandali bago ko sagutin. Ayoko siyang pansinin pero ayoko ring sabihin ng iba na tumakbo ako nang hindi sumasagot. Ang boses niya sa kabilang dulo ay hindi malambot tulad noong bagong kasal kami. Diretso siya, Maria, ilipat mo ang 5,200,000 kay Ronnie at umuwi ka. Para mapayapa ito, si inay ay mainit. Hawak ko ang telepono, may lumagas sa akin na isang malamig na tawa. Sinasabi mong para mapayapa, para kanino ang kapayapaan? Para kay inay, para kay Ronnie, o para sa iyo para hindi ka masakal sa gitna? Saglit na natahimik si Daniel, pagkatapos ay nagalit siya. Huwag mo nang pagsamahin ang mabagay. Pinapalaki mo ito, malalaman ng matao at mawawalan akong mukha. Malalaman ng lahat na ang asawa ko ay nagaway sa kanyang biyenan at hindi tumulong sa bayaw. Pinigilan ko ang aking salita. Daniel, huwag mo akong takutin ng mukha, hindi ako nagaway sa sinuman. Hindi lang ako nagbigay ng pra sa ilalim ng pamimilit. Pamimilit? Mainit lang si inay, sinabi niya iyon dahil nag-aalala siya kay Ronnie. Sagot niya, mayroon kang pera at hindi mo ibinabahagi sa pamilya. Sandaling huminga ako para maiwasang hindi masabi ang mabigat. Ang pamilya na sinasabi mo mula nang maging manugang ako, nasa alang-alang ba kailanman ang pamilya sa akin? Nagtanong ba ikaw sa akin, Maria? Gusto mo bang isafe ang pera para sa iyong kinabukasan? Hindi ba? Hindi sumagot si Daniel sa tanong na iyon. Nagbago siyang tono, malamig na. Huling beses ko ito sasabihin, kung hindi ka mag-transfer, ikaw na ang bahala, huwag kang magreklamo pagkatapos. Naghang up ako hindi dahil nanalo ako, kundi dahil naunawaan ko, ang magpatuloy ay magdadagdag lang ng pagod.
Ang salita ay walang bayad pero may mga salitang magagawa kang mawalan ng tiwala sa lahat. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumunog ulit ito. Ngayon si nanay ko, Maria, anak, nasaan ka? Ang boses niya ay bahagya na nanginig ang uring ang pagyening ang taong nakarinig ang hindi magandang balita. Nandito sa tsondo ko, nanay, bakit? Nagtahimik si nanay sandali, pagkatapos nagsalita ng mahina, tinawagan akong biyenan mo. Sinabi niya na natanggap kang malaking pera at inililikta mo ito sa iyong asawa, pinahamak mo ang pamilyang asawa mo. Sinabi pa niyang iba pang mga bagay, tulad ng ikaw ay masakim. Naririnig ko ito at nakinit ang aking mga mata, hindi dahil natatakot akong mapintasan kundi dahil tinamaan nila kung saan masakit ang bawat babaeng may dignidad, ang kanyang karangalan sa harap ng kanyang mga magulang. Pinagsikapang panatilihing normal ang boses para hindi mapalaki ang alalahanin ni nanay. Nanay, huwag kang maniwala, ang bonus na iyon ay para sa akin. Inutos nila akong ibigay ang 5,200 sa bayaw ko nang hindi ko ginawa. Ganito ang sinabi nila. Malakas na huminga si nanay. Pagkatapos ay naging matigas ang kanyang boses. Alam ko ang ugali mo. Ang parang pinahirapan mo walang karapatang sabihin ng sinuman na masakim ka. Kinagat ko ang labi. Minahal ko si nanay at tatay ko, pinalaki nila ako nang hindi para marinig ng ibang tao ang ganyang nga salita. Nanay, ngayong gabi, kakain ako sa inyo para maliwanag ang lahat. Sige, anak, sama-sama tayong mag-isip. Ang sariling dugo ay higit sa lahat. Si nanay at tatay mo, lagi kaming nasa panig mo. Nang marinig iyon, humigpit sa aking lalamunan. Ang parehong kasabihan pero sa bibig ni nanay, ito ay sandigan. Sa bibig ni Aling Koring, ito ay tanikala. Pumunta ako sa bahay ng aking mga magulang nang malapit ng dumilim. Nakatayo sa harapan ng gate ang isang maliit na puno na pinalaki ni tatay sa buong taon. Si nanay ay nasa kusina, ang amoy ng sinigang ay umaakyat, maasim at mainit, tulad ng tunay na pagkain ng pamilya. Si tatay ay nakaupo sa sala, hawak ang remote control ngunit hindi nanonood. Nang pumasok ako, agad siyang nagtanong, ang boses ay seryoso. Sabihin mo ng totoo sa tatay mo anong ginawa nila sa iyo. Umupo ako at hindi nakwentong mahaba. Sinabi ko ng sunod-sunod, bonus sa bagong taon na 400,800,000, kainan at utos na 400,200,000, bantangang paghihiwalay, mga mensahe na namimilit, at ang tawag ng pamilya ng asawa para mapintasan si nanay. Nagusap ang mukha ni tatay. Hindi siya ang uri ng taong madaling magalit pero kapag tahimik siya, alam mo na galit na siya. Nagsalita siya ng marahan. Hindi kami mayaman pero hindi mo itinuro ng iyong mamagulang na hayaan ang kahit sino na kunin ang iyong pagsisikap. Kung gusto mong tumulong, mayroon itong puso at dahilan. Ang pamimilit ay hindi tulong. Ibinaba ni nanay ang kaldero ng sinigang. Ang boses ay maikli. Kumain ka muna, anak. Pagkatapos ay mag-isip tayo. Ang matuwid ay hindi natatakot. Ang iyong mangga magulang ay lagi sa panik mo. Tumango ako at kumuhang sabaw. Nang gabing iyon, kumain ako ng maayos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 2 araw, naramdaman ko ang lasang pagkain marahil dahil hindi ko ito nilunok kasama ang pakiramdam ko pagamak. Pagkatapos ng hapunan, nakiupo ako sa mga magulang ko sandali bago umuwi. Gabi na nang magdaan sa kalsada, nagpatuktok ng mahinang musika para gumaan ang ulo. Pagdating sa tsondo, may notification mula sa bangko na lumabas sa lock screen. Nakatanggap ang sistema ngang kahilingan para i-verify ang pagbabago ngang access information. Kung hindi kayo ito, makipag-ugnayan kaagad. Natihilan ako sa hidden corridor. Naalala ko na ngayong hapon ay binago ko na ang seguridad na activate ang alert. Ibig sabihin, may isang tao na nagtatangkang hawakan ang aking pera, agad akong tumawag sa hotline. Kinumpirma nga, empleyado, na may isang pagkakataon ng maling authentication at isang kahilingan mula sa isang hindi kilalang device pero naharang dahil sa bagong layer ng seguridad na aking inilagay.
Tinanong ko ang oras eksaktong noong kumakain ako sa bahay ng aking mamagulang. Ibinaba ko ang tawag at umupo sa upuan. Malamig ang likod. Ang pamimilit na sa umaga ay salita ngayon ay naging aksyon na. Hindi na kailangan ng maraming hula. Sa aking isipan, lumabas ang mga mata ni Ronnie nang tanungin ko siya tungkol sa mga dokumento. Lumabas ang boses ni Daniel na mag-transfer ka na para mapayapa. Lumabas ang tinawagan ni Aling Koring ang aking ina para mapintasan siya. Binuksan ko ang notes app. Nagdagdag ng bagong linya, tiyak ang oras, tiyak ang nilalaman ng alerto. Kinuha ko ang screenshot para iSafe. Pinaalala ko sa aking sarili ang kasabihang, mas mabuting makinhat kaysa magsisi. At isa pa para mapanatiling matibay ang puso sa tamang oras. Ang pagmamahal sa iba ay may hangganan, pero ang pagmamahal sa sarili ay dapat may depensa rin. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog. Nakaupo ako sa harap ng mesa, ang folder ng dokumento sa tabi. Ang telepono ay nakalagay sa mabilis na recording mode. Lahat ay maayos tulad ng paghahanda para sa isang talakayan na alam kong hindi na magiging mahinahon. Umagangang ika-29, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, hindi dahil kagabihan ay natulog ng maaga, kundi dahil pakiramdam ko ay may batong nakapipilit sa dibdib. Ang alato na bangko kakabi ay paulit-ulit sa aking isipan at pagkakising ko ay pahod na akat. Hindi ako nagalmusal ng maayos, isang tasa ng black coffee lang at kaunting biskwit, at lumabas na para sa malapit na sangay ng bangko. Malamig ang langit, ilang sasakyan pa lang ang dumadaan sa kalsada, pero ang aking puso ay masalimuot tulad ng nabitag na sinulit. Sinabi ko sa aking sarili, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Pagpasok ko sa loob ng bangko, narinig ko ang malamig na hangin ng aircon at ang ingay ng nagsasalitang numero. Maraming tao nagmamadali, lahat dahil katapusan ng taon. Kumuha akong numero at umupo. Ang mga mata ko ay walang malay na pumunta sa tapat ng counter. At natihilan ako. Sa counter number 3, isang pamilyar na anyo nakasubsob sa pakikipag-usap sa teller. Itim na diaket, guwapong pagkakayos ng buhok, isang anyong hindi maaring mapagpalitan. Ronnie, hindi agad ako lumabas. Nananatili akong ilang hakbang lang, ang layo sapat para malinaw na makita. Hawak ni Ronnie ang kanyang telepono, paminsan-minsan ay tinuturo sa screen tulad ng nagpapaliwanag. Umiling ang tela, nagsabi ng isang bagay. Kinutop ni Ronnie ang no, lumakas ang kanyang boses. Lumakat ako ng mahinahon ngunit tiyak. Ronnie, nagulat si Ronnie at lumingon. Ang kanyang mukha ay bahagya na namutla sa loob ng kalahating segundo, pagkatapos ay agad itong nagpakunwaring kalmado. Ate, bakit nandito ka? Direkta ang tingin ko. Dapat ako ang magtanong niyan. Bakit ka nandito sa bangko at nagtatangkang hawakan ang aking account? Tumingin ang teller sa isa't isa. Maingat ang tingin. Inilabas ko ang aking national ID at nagsalita ng malinaw. Ako ang may hawak ng account. Nakatanggap ako ng alerto ng hindi autorisadong access. Kagabi kaya naparito ako nung maga para mag-verify. Naktatabing si Ronnie. Nakinkwira lang ako para sa ate. Sinabi ni inay na pumunta. Natawa akong malamig. Pag-inquire pero pumunta sa counter. Kailangan ng verification at baguhin ang access information. Ganun ba ang simpleng inquire? Inimbitahan akong teller sa pribadong silid ng konsultasyon. Tumango ako. Gustong sumama ni Ronnie pero tumingin ako sa security guard at mahinahon ngunit malinaw na nagsalita. Mangyaring huwak ng sumama ang taong ito kung may gulo, humingi ng tulong. Sa loob ng silid, si Kuya Ed, ang mismo na officer na tumulong sa akin nung nakaraang araw, ay nakilala niya ako. Tumingin siya sa screen sandali, naging seryoso ang mukha. Mayroon kang kahilingan ngayong umaga, isang taong hindi ang account holder ang dumating para humingi ng tulong sa pag-access at baguhin ang paraan ng verification. Tinanggihan namin dahil hindi tama ang proseso at hindi ito ang may hawak ng account. Tinanong ko, mayroon pang resibo low at camera footage? Mayroon. Sagot niya, maaari naming gumawang incident report, isasama ang oras, nilalaman at kahilingan ng taong dumating. Maaari ring kunin ang camera data kung kailangan ng kliyente o ng may karapatang ahensya.
Si Ronnie ay nakaupo sa kabila. Ang makamay ay pinaksama, ang bibig ay nagpapatuloy pa rin sa pagkukuwento. Ginawa ko ito para sa pamilya, tinutulungan lang ni inay, bakit mo ginagawa itong malaki? Tumingin ako sa kanya, inayo mo itong malaki nang pumunta ka rito para hawakan ang pera ng iba. Huwag ilagay sa akin ang responsibilidad. Sa sandaling iyon, tumunok ang telepono ni Ronnie. Tumingin siya sa screen at tumayo at lumabas para sagutin. Sumilyap ako sa salamin ng bintana, sumulpot si Ronnie na nag-usap ng mabilis, ang mga kamay ay kumukurap. Sinabi sa akin ng aking kutob na hindi, ito simple na inquire. Ilang minuto ang lumipas at biglang bumukas ang pintuan ng silid ng konsultasyon. Pumasok si Aling Coring tulad ng bagyo, sumunod si Daniel, nakamakapal na diaket si Aling Coring, pula ang mukha. Pagpasok ay direkta siyang nagturo sa akin, anong ginagawa mo, Maria? Inilabas mo kami rito sa bangko para pagtatawanan ng matao. Nakatayo si Daniel sa tabi, ang mukha ay pinilit na matiyak. Tumingin siya sa akin, hindi nagtanong kung maayos ako, nagsabi lang ng isang pangungusap, Maria, inilabas mo na ito sa labas ng bahay para saan? Tumingin ako sa kanila at isang bagay ay naging malinaw, hindi sila interesado sa tama o mali, basta huwag lang mahiya. Lumingon ako kay Kuya Ed. Mangyaring gumawang incident report, isulat ang oras, nilalaman, ang kahilingan ng taong pumunta, at ang pagtanggi ng bangko dahil hindi siya ang may hawak ng account. Sumigaw si Aling Coring, anong incident report? Ang kapatid ng asawa mo nagtatanong lang siya, gumagawa ka ng parang ninakawan ka. Hindi ako nagtaas ng boses, nagsalita lang ako ng diretso. Ang makamag-anak ay hindi maaring kumilos para sa account ng isa pang tao. Ito ay hangganan, huwag ipagpalitan ang moralidad at batas. Bumaling si Aling Coring kay Daniel. Nakita mo, nagsasalita siya ng ganoon, mahal niya ang kanyang biyenan bilang kriminal. Ninikik ni Daniel ang panga, nakita niya akong parang estranyo. Gusto mo bang magpalaki ng gulo? Ano ang gusto mong marinig ng nga tao tungkol sa akin? Sumagot ako, anong reputasyon ang matatanggap mo depende sa kung kanino kakikilig. Ako pinoprotektahan ko ang aking sarili. Nang malagdaan ko ang incident report, ibinaba ni Aling Coring ang kamay sa mesa, ngunit nakatayo na ang security guard malapit sa pintuan. Pinababa niya ang boses, ngunit nagsasalita pa rin ng may kamandag. Alam mo kung ano ang kahihinatnan mo, no? Kapag may dokumentong ganyan, sino ang magtatangkilik sa iyo? Itinangkilik ko ang aking sarili. Ang aking karangalan ay hindi nasa bibig ng ibang tao. Nang makita ni Ronnie na malinaw na ang lahat ay nailagay sa papel, pumasok siya ulit, ang mukha ay naging mapanghimaksik. Gusto mo bang mapahiya ako? Gusto mong mawala lahat sa akin? Dahan-dahan akong nagsalita. Kung gusto mong magnegosyo, pumunta ka sa tamang landas. Kung gusto mong magpuhunan, maghanda ng plano at dokumento. Hindi mo karapatang hawakan ang aking account, isang beses lang ay sapat na. Lumingon ako kay Daniel. Ang boses ay malambot ngunit matalas. Daniel, may sasabihin ka pa bang? Tulong lang naman iyon, o pipirma ka rin sa dokumentong ito para sabihing wala kang alam sa nangyari? Tahimik si Daniel. Ang katahimikang iyon ay mas malinaw sa akin kaysa anumang salita. Inangat ko ang incident report at humingi sa bangkong tulong para sa pagkuhang camera footage ayon sa tamang proseso. Paglabas kong bangko, tumama ang malamig na hangin sa aking mukha, pero kakaiba naman, mas malinaw ang aking utak kaysa dati. May mga pagkataon na kailangan mong pumili o panatilihing maayos ang relasyon sa pamamagitan nege pakiugnayan, o panatilihin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagtatakpo. Sapat na ang aking inalis sa tiyan. Nagpadala ako ng mensahe kay Ati Aileen Reyes ng isang pangungusap. Ati, nakinabang na ang pamilyang asawa ko sa aking account. Mayroon akong incident report mula sa bangko. Kailangan kong gabay sa susunod na hakbang. Ibinaba ko ang telepono sa bulsa, lumakad ng diretso, hindi na lumingon. Dahil nang hawak ko na ang incident report, ang lahat ng bagay ay hindi na lang basta pag-away sa loob ng bahay. Ito ay ebidensya na. Umalis ako sa bangko, nang hindi pa ganap na sumisinag ang araw, malamig ang hangin, pero kakaibang malinaw ang aking ulo.
Ang manipis na papel ngang incident report sa aking bagbaka kaunti lang ang timbang, pero para sa akin ay parang isang pahayag. Wala na akong posisyong basta-basta mababali ng salita. Nagikot ako pabalik sa tsondo sa kalsadang maliit habang nagmamaneho ay iniisip ko ang eksenang si Aling Koring na nakatayo sa gitnang bangko nagsisigaw dahil sa hiya. Sabi nga nila, ang mabuting bagay ay ipinagsisigaw, ang masamang bagay ay tinatakpan, pero ang pamilya ng aking asawa ay kabaliktaran, ang kanilang sariling kasalanan ay itinutulak sa akin para itago ang kanilang kasakiman. Nang inilagay ko na ang motorsiklo, tumunog ang telepono si Daniel, hindi ko sinagot. Alam ko na kung ano ang sasabihin niya, itigil mo ito, huwag palakihin, isipin ang pamilya. Mga salitang mukhang mabuti ngunit ang tunay ay hinihila ako sa dating posisyon sa posisyong madaling kontrolin. Umakyat ako sa loop, nahugas ng mukha, at gumawa nga malagnat na salabat. Ang amoy nga luya ay nagbigay ng kaunting init sa aking puso. Binuksan ko ang kabinet, inilagay ang incident report sa malaking folder ng dokumento, kumuha pang larawan para sa backup. Pagkatapos umupo ako sa silya at sandaling huminga pa lang, tumunog na ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito ay si Manang Dora, ang block captain ng lugar ng pamilya ng asawa ko. Medyo nagulat ako. Hindi kami masyadong malapit ni Manang Dora, nakikita lang kami sa labas ng gate. Sinagot ko, maingat ang boses. Opo Manang Dora, anong kailangan po ninyo? Agad na nagsalita si Manang Dora sa kabilang dulo, puno ng kuryosidad at pagtatanong. Mariaha, totoo ba? Yung bahay ng asawa mo ay nagkagulo, sinasabi nilang nakatanggap kang malaking pera at itinatago mo lang para sa sarili mo at nagdala pa raw kayo sa bangko. Ano nangyari? Nagtahimik ako sandali. Ganun kabilis, hindi pa natatapos ang umaga at kumakalat na ang balita. Nagtanong ako para sigurado, saan po ninyo narinig iyon, Manang? Bumaba ang boses ni Manang Dora. Siyempre, ang biyenan mo, pumunta siya sa bahay ko. Reklamo ang biyenan mo sa manugang. Sinabi niyang ikaw ay palaging nagtatagong pera, nagpapahiyang pamilya, at pinilit pa ang bayaw mo. Naunawaan ko ang ginagawa ni Aling Koring ay panlipunang presyon. Sa isang kapitbahay, hindi na kailangan ng ebidensya kapag narinig na ang manugang laban sa biyenan, agad na may isinasakay na papel. Kung tatahimik ako, magiging mali ako sa kwentong iba. Hindi ako nagawi. Nagsalita ako ng mahinahon at maikli. Opo Manang, ito ang totoo. Nakatanggap akong 800,000 na individual bonus sa kumpanya para sa bagong taon. Pinilit akong pamilya ng asawa kong ibigay ang 1,200,000 sa bayaw ko. Hindi ako sumunod. Ngayong umaga, pumunta ang bayaw ko sa bangko para humingi ng tulong na i-access ang aking account. Gumawa ng incident report ang bangko, mayroon akong dokumento. Nagbuntong hininga si Manang Dora at nagtahimik sandali. Alam kong iniisip niya ang kwento. Nagdagdag ako ng isang pangungusap sapat para maintindihan ni Manang nang hindi ako maging tulad ng nagsusumbong. Manang, sabihin niyo kung anong gusto, pero ang dokumento ay nandun pa rin at hindi ko iyan ginawa-gawa. Kung may incident report ang bangko, iba na iyon. Pwede mo ba akong ipakita? Ayoko ngang mali ang sasabihin ko sa iba. Nag-alinlangan akong kaunti, hindi maganda na i-forward lang kaagad sa iba. Pero maari ko siyang hayaang makita ang tamang bahagi. Manang, hindi ko may pasa agad sa lahat, pero mamayang hapon, maari po kayong makita ko ng personal para ipakita sa inyo ng direkta. Agad na sumang-ayon si Manang Dora. O sige. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang salita. Alam mo Maria, sa kapitbahayan kapag narinig ang isang panik lang, kawawa. Ingat ka. Nag-hang up ako, hindi ako natuwa, nalungkot ako. Ang isang pamilyang ang internal na problema ay nilalabas bilang usap-usapan ng kapitbahayan, wala na ito sa tamang landas. Bandang tanghali, tumawag si Ate Eileen Reyes. Maria, ginagawa mo ng tama. Ngayon, huwag mag-reply ng mahabang mensahe sa kanila. Lahat ay idokumento ng ebidensya. Ang incident report ng bangko ang susi.
Ikinwento ko ang tungkol sa tabak ni Manang Dora, maikli ang sahot ni Ati. Alain, humakamit sila ang social pressure, huwag kang overreact. Kung kailangan, ibigay ang ebidensya sa may responsibilidad huwag ipagkalat. Habang nagsasalita pa kami, may nakikipagsaliwan na tawag. Si Ronnie, sinagot ko gusto kong marinig kung ano pa ang sasabihin niya. Nagsalita si Ronnie agad, galit ang tono. Nasiyahan ka na ba, ate? Nagawa mo na alam ng lahat. Gusto mo ba na mawala lahat sa akin? Mahinahon ang sagot ko, ginawa mo ang iyong sariling desisyon at sarili mong iharap ang resulta. Hindi kita dinala sa bangko, ikaw mismo ang pumunta. Pinilit siyang magsalita. Ate, huwag kang maging moralidad. May pinapilit sa akin ang mataw na sakal na ako. Natulala ako. Sino ang mataong iyon? Sino ang nagsali sa iyo? Tahimik si Ronnie, pagkatapos ay naktaguan ng salita. Mga negosyo, ate hindi mo may intindihan. Nangingilag na ang aking likod, naalala ko ang sinabi niyang samantalahin ang pagkakataon, kung anong oportunidad ay naging nasakal na nga. Malinaw ang aking sagot, kung may utang ka ikaw ang mag-areglo, ako ay hindi nagbabayad ng utang para sa iba. Nagsalita si Ronnie ng napakababa sa lupngang bibig, hindi malinaw ngunit punong pakayamot. Naghangap siya ng biglaan. Bago pa man ako makahingang muli, tumunok ulit ang telepono. Si Daniel ngayon naman. V. Maria, pumunta ka na rin sa bangko. Totu, nakita mo mismo, ang sagot ko. Anong tatanungin mo pa? Tahimik si Daniel sandali. Pagkatapos ay ang boses niya ay tila may tubig. Si Ronnie ay nasakal na. Si inay ay natakot kaya pinilit siyang pumunta para makapagbigay ng pera. Kung pinalawig mo ito, nagpapanik na si inay. Natawa akong mapait. Sinabi mo yon nang mabilis, parang ako ang nagdulot. NG problema. Ang pag-ayos sa negulo ni Ronnie ay hindi aking responsibilidad para hindi mapanik ang pamilya mo. Mainit si Daniel. Maria, ang pagiging matigas mo masisira ang aming pamilya. Dahan-dahan akong sumagot. Ang pagkasira ng pamilya ay dahil sa kasakiman, hindi dahil sa aking pagtatago ng aking pera. Naghang up si Daniel. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, bahagya ang pangingining ang kamay ko. Hindi dahil sa takot kundi nagsisimula na akong makita ng malinaw ang lahat ng nangyayari sa pamilya ng aking asawa. May mas malalim na bagay kaysa sa pagbubukas ng tindahan ng spare parts. Bandang hapon, pumunta ako sa kapitbahayan ng bahay ng asawa ko ayon sa tipanan ko kay Manang Dora. Hindi ako pumasok sa loob, na natili ako sa dulong ng kalsada. Lumabas si Manang Dora na may manipis na dayaket. Hawak ang bag na pangpalengke. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Nagsalita ng mababa, payat ka na anak. Hindi ako sumagot tungkol sa pagpayat. Binuksan ko ang aking telepono at ipinakita kay Manang ang larawan ng incident report, ang pangalan ng tao, ang oras, ang nilalaman ng kahilingan. Binasa ni Manang Dora, nagbago ang kanyang mukha, malalim siyang huminga. Diyos ko, higit sa pag-inji ni pera na ito. Tumango ako, opo, Manang, hindi ko gusto ang gulo pero hindi ko rin gusto ang trato sa akin na parang sakaw. Nagsalita si Manang Dora ng isang pangungusap na puno ng karanasan. Sa kapitbahayan dito, madalas sinasabi ang manugang ay dapat magparaya, pero ang pagparaya na nagbibigay nga pagkakataon sa mga tao na umakyat sa ulo mo, iyon ay pahirap sa sarili. Nagpasalamat ako at lumakad pabalik. Habang papalapit na sa pangunahing kalsada, tumunog ang aking telepono, si Mang Rudy. Agad akong sumagot, opo, tatay. Ang boses ni Mang Rudy ay paos, tulad ng taong hindi natutulog. Mahinahon ngunit ang nilalaman ay nagmamadali. Pumunta ka, Maria. Pwede ka bang makita ko sandali sa tindang kape sa dulong kalsada lang? Tatay ay may sasabihin. Sandali akong nag-isip, mainit pa rin ang aking puso kay Mang Rudy kahit matagal siyang naktahimik. Sumagot ako. Opo, tatay. Pupunta na ako. Ang tindahan ay isang maliit na tindahang may bubong na yero, nagbebenta ng tsa, toyo milk at tinapay. Madalas na tambayan ng matatanda. Nakaupo na si Mang Rudy sa sulok, isang tasa ngang mainit na tsaa sa harapan. Nang makita niya ako,
Tumayo siya bahagya ang pagkagalaw ngang kamay at nagsalita agad ng walang paligoy-ligoy. Tatay ay humihingi ng tawad, Maria. Alam ni tatay na mali ang ginawa ni Ronnie ngayong umaga sa bangko. Alam ni tatay ang lahat ng tungkol sa kanyang mautang. Pero sinabi ni tatay walang nakinig. Naririnig ko ang dalawang salitang humihinging tawad at naninikip ang aking lalamunan. Ayokong umiyak ngunit naginit ang aking mamata. Mababa ko siyang nagsalita. Tatay, hindi ko sinisisi ang inyong sarili. Nabigo lang ako. Yumuko si Mang Rudy, mabagal ang boses. Mali si tatay dahil naktahimik. Akala ni tatay ay sa pagtahimik, mapapanatili ang tahimik na bahay. Pero ang apoy na malapit sa dayami ay eventually susunugin din. Isang bagay lang ang kahilingan ko sa iyo. Maria, gawin mo ang anumang kailangan mong gawin pero ingatan ang sarili mo. Huwag hayaang maabot kang iba na maging desperado. Malinaw ang aking sagot. Susundin ko ang batas, tatay. Hindi ako mag-away pero hindi ko rin bababawiin ang incident report. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Tumango si Mang Rudy, namumula ang mga mata. Tama ka, anak. Ginawa mo ang tama. Habang gustong-gusto ko pang magsalita, sunod-sunod na tumunog ang aking telepono, maraming mensahe mula sa hindi kilalang numero kasama ang isang missed call. Tumingin ako sa screen. Ikaw ba ang asawa ni Daniel? Sabihin mo kay Ronnie na lumabas para makausap namin. Tumingin ako pataas. Napansin ni Mang Rudy na namutla ang aking mukha, agad siyang nagtanong, sino iyon? Humigpit ang hawak ko sa telepono. Nawala na ang katahimikan ko. Hindi ko alam pero marahil ay ang mga taong nagsali kay Ronnie. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang sitwasyon ay lumampas na sa susunod na antas, hindi na lamang pamimilit ng pera sa loob ng bahay. Ito ay isang halo ng utang at ng mga estranyo na gustong iguhit ang akin sa loob. Ang mga mensahe mula sa hindi kilalang numero ay nananatili sa screen tulad ng malamig na tandang padamdam. Pinawi ko ang telepono at inilagay sa bulsa. Huminga ng ilang beses para mapanatili ang katahimikan. Ang maliit na tindahan sa dulong kalsada ay maingay pa rin tinih ng mga sasakyan. Tawanan ng mga tao. Ako at si Mang Rudy ang nakatahimik. Tumingin sa akin si Mang Rudy, mababa ang boses. Huwag sumagot sa kanila kapag ang mga estranyo ay sumali. Mahirap na. Tumango ako. Alam ko, sasagutin ko lang ang abogada ko. Nakaupong medyo matagal pa kami. Nagsalita si Mang Rudy ng mahinahon, bawat pangungusap ay tila matagal na inisip. Ikinwento niya na sa nakaraang ilang buwan, si Ronnie ay paulit-ulit na nanghihiram mula sa iba, sinasabing para sa mabilis na puhunan. Alam ni Aling Koring ngunit akala niya ay negosyo lang at natatakot siyang mapahiya kaya tinatakpan ang bagay. Si Daniel naman ay pinili ang pagtahimik, ayaw niyang masakal sa gitna ng nanay at asawa. Nang marinig ko iyon, lumipas ang isang bagay sa aking isipan. Ang pagtahimik ay hindi dahil hindi niya alam kundi dahil hindi niya gustong kumuhang responsibilidad. Nagpaalam ako kay Mang Rudy at nagpayo na kakausapin namin ito kung kinakailangan. Pagbabalik sa Tondo, agad akong tumawag kay Ate Eileen para ibalita ang tungkol sa mensaheng hindi kilalang numero. Agad na sumagot si Ate Eileen, ginawa mo ng tama sa hindi pagsagot. Ipinapakita niyan na ang utang ni Ronnie ay malaki. Kailangan mong ibara ang lahat ng posibilidad na may sali ka. Ibinigay niya sa akin ang 3 bagay na gagawin sa araw na iyon. Una, magpadala ng abiso sa bangko para markahan ang espesyal na alerto sa aking account. Anumang tao maliban sa akin ay hindi maaring matulungan sa anumang paraan. Ikalawa, iprint ang lahat ng statement of account, incident report at mensahe ayusin ayon sa pagkakasunod-sunod ng petsa. Ikatlo, maghanda ang reklamo sa antas ang dokumentasyon para sa pagkakataon na may magbanta o manlinlang. Ginawa ko ang bawat hakbang ng maayos, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik. Nang isulat ko ang reklamo, bahagya ang panginginih ng kamay ngunit malinaw ang sulat. Sinulat ko ang tunay na nangyari nang walang dagdag o bawas. Nang matapos ko, pakiramdam ko ay naktayo ako ang hangganan sa lupa. Mula rito,
Ang sinumang lumampas sa linyang ito ay tanggap ang kahihinatnan. Nang gabing iyon, nagpadalang mahabang mensahe si Daniel, hinahanap na gumaan ang sarili ko, sinasabing nagpapanik na si Aling Coring, nasakal na si Ronnie, siya ay asawa ko kaya huwag nang ituloy. Binasa ko ng buo, pagkatapos ay sumagot ngang dalawang pangungusap. Hindi ko itinulak ang sinuman, hindi ko lang tinanggap ang responsibilidad para sa kanila. Huwag na akong sulatan, wala nang sumunod na mensahe. Nang gabi ay tumawag si Mang Rudy, ang boses niya ay pagod at mabigat. Maria, ngayong gabi, direkta kong kinausap ang nanay mo. Nakinig ako ng tahimik. Ikinwento niya na nagalit si Aling Coring, sinabi niyang siya ay taksil, sinabi niyang ang manugang ay pinabayaang maging mapanghimaksik. Si Mang Rudy ay hindi na nagtahimik ngayong gabi. Sinabi niya ng malinaw na ang mali ay mali, hindi maring gamitin ang pangalan ng pamilya para takpan ang pagkuha sa ari-arian ng iba. Sinabi pa niya kung magpapatuloy silang pilitin ako, siya ay magsasaksi ng katotohanan. Naririnig ko ito at naninikip ang aking dibdib, hindi dahil sa saya kundi dahil nalungkot ako. Ang lalaking ito ay nagtahimik ng napakatagal at ngayon na nagsalita na siya, babayaran niya itong kanyang kapayapaan sa kanyang sariling tahanan. Nang gabi, nag-isa akong nakaupo sa tsondo, binuksan ang folder ng dokumento na maayos na nakahanay. Bawat papel ay isang tanda ng oras, isang aksyon, isang pahayag. Natanto ko, kapag ang lahat ng bagay ay tinawag ng wastong pangalan, ang mali ay walang mataktaguang lugar, kailangan na nitong aminin o gumuho. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang ilaw ng kalsada ay nagtatamba ng mahabang gintong linya. Hindi ko alam kung ano ang darating bukas, pero alam ko ang isang bagay na sigurado. Mula sa sandaling ito, wala nang tao na maaaring basta-basta magdesisyon para sa aking kinabukasan. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa pakawalan ng tulog kundi nalalaman ko na ngayon ay may mahalagang dapat gawin. Gumawa akong isang basong mainit na tubig. Tumayo sa tabi ng bintana ng ilang minuto para maging ganap na gising ang isipan. Sa labas, nagsisimulang masiksik ang kalsada, nagmamadali ang mga tao. Parang walang nangyayari, ang aking buhay lang ay humihiwalay sa ibang direksyon. Nagbihis ako ng maayos, pinili ang neutral na kulay ng damit. Ayoko na parang nakikidigma, ngunit ayoko ring parang nakpapalimos. Bago lumabas naga bahay, binuksan ko ang kabinet at sinuri ang folder, naga dokumento, desisyon, naga bonus na may selyo, statement of account, incident report na bangko, larawan, naga mensahe, at talaan ng oras ng alerto ng pag-akses. Lahat ay nakayos ayon sa petsa. Sinandalan ko ang kabinet, malalim na huminga, at lumabas. Ang opisina ng abogada ay nasa isang tahimik na eskinita. Naghihintay na si Ate Eileen Reyes. Maayos ang bihis, madilim ang kulay ng jacket, maayos ang hawak ng folder ng dokumento. Tumingin siya sa akin, tuloy na tayo. Sabihin mo lang ang totoo sa mga tamang punto, huwag hayaang madistract kang kanilang emosyon. Tumango ako, walang luha sa aking dalam nga dokumento ang dala ko. Dumating si Daniel kasama si Aling Coring at Ronnie. Mayos si Aling Coring ngunit pinilit ang mukha. Si Daniel ay isang tingin sa akin at agad lumingon, tumalikot para maiwasan ang pagharap. Si Ronnie ay sumunod na nakatungo, hindi na ang dating kumpiyansang ate, nagpapabigat ka, nag-iingat na ngayon. Dumating din si Mang Rudy, nag-iisa. Nakatayo siya ng kaunting distansya, hawak ang lumang bag, paminsan-minsan ay tumingin sa akin at pagkatapos ay ibinaba ulit ang tingin. Pumasok kami sa kwartong medyasyon. Mayroon itong kakaibang amoy papel, kahoy at malamig na hangin. Sinasabi ng gataw, ang batas ng simbahan ay higit sa batas ng barangay, ngunit nang dumating na kami rito, ang batas ng barangay ay naging lamang sismis na lamang. Ang batas dito ay proseso at ebidensya. Nang magsimula ang pagdinig, kinumpirma ng mediator ang impormasyon ng bawat panig. Malinaw ang aking sagot, maikli. Si Daniel rin ay sumagot, ang kanyang boses ay pinipit na maging kalmado, ngunit naramdaman ko ang tensyon doon, tulad ng isang taong ginagampanan ang isang mahirap na papel. Sa bahaging pagtatanghal ng dahilan ng alitan,
Nagsalita ako ng direkta sa punto, walang palaya, walang dagdag. Nakatanggap ako ng individual bonus sa bagong taon mula sa kumpanya na lampan 1,800,000. Pagkatapos ay pinilit ako ng pamilya ng asawa ko na ibigay ang 51,200,000 sa bayaw ko. Nang tumanggi ako, binalaan akong paghihiwalay, pinintasan ang aking dangal, at may nangyaring pag-abot sa aking account ng hindi autorisado. Agad na ngumiti nang mapait si Aling Koring. Ang ngiting nagpapatayo ng balahibo, narinig ninyo iyon. Sinasabi niyang pag-abot ng hindi autorisado, ang manugang na ito ang sariling pamilya niya ay tinrato niya tulad ng kriminal. Anong uring manugang ito? May respeto pa ba sa pamilya? Nakatira kami sa isang alyansang marangal. Inilabas ni Ate Eileen ang incident report at ibinigay sa mediator. Mahinahon ang boses niya. Inisubmit ko ang incident report na ginawa ng bangko, malinaw ang pangalan ng taong pumunta, ang oras, ang nilalaman ng kahilingan at ang pagtanggi ng bangko dahil hindi ito ang may hawak ng account. Kinuha itong mediator, naging seryoso ang mukha, nagbago ang atmosfera sa loob, hindi na pakikinig lang ito kundi pagsisiyasat na. Nagsalita si Daniel. Pinipit na kalmado ang boses. Hindi ko tinatanggihan na nakatanggap ang aking asawa ng bonus, ngunit ang pera sa loob ng kasal ay itinuturing na ari-arian ng mag-asawa. Hinahawakan ng aking asawa ng nag-iisa nang hindi niya kinakausap. Ako nagdulot ito ng kaguluhan sa pamilya. Tumingin ako sa kanya, wala ng galit, isang malamig na pagkabigo na lang ang nararamdaman. Nagtanong si Ate Eileen ng kalmado ngunit matalas. Sinasabi ni Daniel na hindi napag-usapan. Nang hinilingan ni Aling Koring ang aking kliyente na ibigay ang 700,000 sa bayaw niya, may pinag-usapan ba kayo ni Maria tungkol doon? O diretso na ba siyang sinabihang ibigay? Natigilan si Daniel. Sumilip ang mga mata niya sandali. Pagkatapos ay nagsalita. Sinabi ko sa aking asawa na tumulong sa pamilya. Nagpatuloy si Ate Eileen, hindi nagpataas ng boses. Tumulong sa pamilya, iyon ba ay voluntaryong kasunduan o pamimilit sa pamamagitan ng kung hindi ka magbibigay, maghiwalay na kayo? Narinig mo ba ang pangungusap na iyon? Natahimik si Daniel. Ang katahimikang iyon ay puno ng kwento. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mas mahina. Si Inay ay mainit, basta galit lang iyon. Hindi na ako tumingin pa kay Daniel, nakatuon na lang ang tingin ko sa mediator. May mga salitang sinabi nang may galit ngunit nagtataglay ngang pinakatunay na kaluluwang taong nagsasalita. Sa bahagi ng ebidensya tungkol sa pag-abot sa account, pinahintulutan ng korte ang publikasyon ng incident report ng bangko. Si Kuya Ed, ang officer na gumawa ng incident report, ay inimbitahan para kumpirmahin. Malinaw ang presentasyon niya. Umaga ng ika-29 Disyembre, isang taong nagngangalang Ronnie Cruz ang dumating para humingi ng tulong sa pag-access at baguhin ang paraan ng verification para sa account sa pangalan ni Maria Santos. Tinanggihan ng bangko dahil hindi tama ang proseso at hindi ito ang may hawak ng account. Mayroong system data at camera recording na nakalog. Agad na tumayo si Aling Koring, nagbubuhol ang dibdib. Bayaw ang tinatawag ninyo. Nagtatanong lang siya para sa pamilya, tatratuhin ninyo siya na parang kriminal. Binalaan siyang presiding officer na manatiling maayos. Umupo si Aling Koring ngunit nangungusap pa rin ang mga labi. Narinig ko ang ilang salitang sakim na manugang, binalaan siya ulit ng korte. Pagkatapos ay inilabas ni Ate Eileen ang screenshot ng mensahe ni Daniel sa akin, ang pagutos na mag-transfer para sa kapayapaan at ang oras ng alerto ng pag-access. Mahinahon ang pagtatanghal niya ngunit tumpak. Ito ay isang serye ng presyon, hindi isang kusanglob na kahilingan. Nanigas si Daniel, ibinukas niya ang bibig, pagkatapos ay isinara. Ang katahimikan niya ngayon ay hindi na mahirap kundi napipigilan. Nagpatuloy ang tanong ng korte kay Daniel. Kinikilala ba ninyo ang mamansaheng ito? Tuyo ang sagot ni Daniel. O, para saan ninyo iyon ipinadala? Gusto ko lang na mapayapa ang lahat. Tanong ng korte ng kalmado. Mapayapa sa pamamagitan ng kusanglob
o mapayapa sa pamamagitan ng pamimilit sa inyong asawa na mag-transfer ayon sa kahilingan ng inyong pamilya. Hindi agad sumaot si Daniel. Nagpapag-isip siya, pagkatapos ay nagsalita ng isang pangungusap na naging malamig ang aking loob. Akala ko mag-asawa ay nagbabahagi. Agad na humingi ng pahintulot si Ate Eileen. Ang pagbabahagi ay kapwa voluntaryo. Dito ay mayroon tayong indikasyon ng pamimilit at pagkakasali. Hinihiling namin sa korte na isaalang-alang ang serye ng mga pangyayari. Sa pagtatanong kay Ronnie, hinilingan siyang korte na ipaliwanag ang kanyang layunin sa pagpunta sa bangko. Tumayo si Ronnie, ang mga kamay ay nakapinagsama sa gilid na pantalon, gumalaw-galaw ang dila sa ilang di malinaw na pangungusap tulad ng nag-inquire lang at hindi naman ginawa iyon ni Inay. Ngunit nang tanungin ng korte, sino ang nagutos sa inyo na pumunta? Huminto si Ronnie, ang mga mata ay sumilyap kay Aling Coring. Si Aling Coring ay tumingin kay Ronnie tulad ng pag-utos sa pamamagitan ng tingin. Ibinaba ni Ronnie ang ulo, mababa ang boses na unti-unting nagnawala. Opo, sinabi ni Inay na pumunta kasi nasakal na ako. Ang salitang nasakal ay bumagsak ng magaan ngunit mabigat. Alam ko na iyon ang sandaling nailabas ang katotohanan, nasakal dahil sa utang kaya ginawa ang mga shortcut. Sumabog si Aling Coring. Tumahimik ka, ano ang pinagsasalita mo? Binalaan ng presiding officer ang korte. Umupo si Aling Coring nang bigla, ang mukha ay napula. Tumingin ako sa eksena na iyon nang walang tagumpay sa dibdib. Nakita ko lang ang tinatawag na mayos na pamilya na sa harap ng korte ay naging simpleng siga. Nang dumating ang pagkakataon ng bawat panig para sa huling salita, tumayo ako. Hindi nanginig ang boses ko. Hindi ko gusto na maging isang babae na nabubuhay sa buong buhay sa takot na mapilitan. Nagtatrabaho ako, nagsasarili, kailangan ko lang ng pinakamaliit na respeto. Ngunit sa pamilyang ito, hindi ko ito nakuha. Hinihiling ko sa korte na resolbahin ito ayon sa batas. Tumayo si Daniel pagkatapos ko ilang salita tungkol sa kawalan ng pagkakatugma, matagal ng alitan. Bumalik sa argumento ng ari-arian ng mag-asawa. Ngunit sa puntong iyon, ang kanyang masalita ay walang dating bigat dahil ang ebidensya ay nakalatag na sa mesa, malinaw tulad ng araw. Pansamantalang tinanggal ang pagdinig para sa deliberasyon. Umupo ako, ang dalawang kamay ay maayos na nakalagay sa hita. Sa puso ko, wala nang dasal na maunawaan ako ngang sinuman naghihintay lang ako sa katarungan. Habang kami ay naghihintay sa silid, mabagal ang pagdaloy ng oras. Ang tuktok ng aircon ay tuloy-tuloy. Maririnig ang bawat indayok ng pagbaliktad ng papel ng sekretaryo ng korte. Tumingin ako sa aking makamay. Naalala ko ang magagabing katapusan ng taon na nakaupo sa harap ng Excel. Matatalas ang mga mata ngunit pinagsikay pa rin ang bawat hilera ng numero. Noon ay akala ko, ang pagsisikap na iyon ay para lang maging mas hindi mahirap ang buhay. Hindi ko alam na magiging dahilan ito ng paglabas ng mukhang matao. Nang bumalik ang korte, nagtayo ang lahat. Nakatayo akong tuwid, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Nakatayo lang bilang isang tao na naghihintay sa katotohanan na tatawagin ng wastong pangalan. Binasa ng presiding officer ang desisyon, malinaw ang bawat talata. Tinanggap ng korte ang aking kahilingan ng paghihiwalay mula kay Daniel Cruz na napatunayan na ang relasyong hindi na mapag-ayos. Nang marinig ko ayon, hindi ko naramdaman ang hinahanap ng iba ang kirot na inaasahan. Marahil ay naiyak na ako ng buo sa loob sa mga gabing nakpuyat nang hindi na ako matahimik. Ang bahagi na nag-iwan ng katahimikan sa buong silid ay ang tungkol sa ari-arian. Kinilalang korte ang bonus na 1,000 para sa bagong taon bilang individual bonus ayon sa desisyon ng kumpanya na ililipat sa account sa aking pangalan na may kumpletong ebidensya. Dahil dito, ito ay natukoy bilang aking personal na ari-arian. Si Daniel ay walang sapat na basehan para hilingin na hatiin ito bilang ari-arian ng mag-asawa. Naririnig ko ito at nag-init ang mamata. Hindi dahil nanalo sa pera kundi dahil sa wakas, kinilala ako ng isang simpleng bagay. Ang aking pinahirapan ay may karapatang hawakan ko.
Nanigas, si Daniel pinisil ang labi. Si Aling Coring ay malakas na huminga. Ang mukha ay namula. Nakita ko na gustong tumayo ni Aling Coring at magsalita ngunit wala na siyang daan. Nagpatuloy ang presiding officer, pinanggit ang pag-abot sa account, ang mga mapanlinlang na salita, at ang incident report ng bangko na nagtatala ng isang tao na hindi may hawak ng account na nagtangkang humiling ng access. Ang korte ay hindi nahusgang kriminal sa pagdinig ng kasal ngunit itinala ang pangyayari para magamit ng bawat panig kung kinakailangan. Para sa pamilyang aking asawa, ang pangungusap na iyon ay parang sampal ng malamig na hangin dahil ibig sabihin nito ay ang kanilang ginawa ay hindi na lamang pamilyang usapan. Yumuyuko na si Ronnie ang balikat ay lumambot. Wala na ang dating kumpiyansang ate, nagpapabigat ka. Ilang mahinang kumakalat na boses sa loob ng silit ngunit sapat na para matumba ang tinatawag ni Aling Coring na karangalan. Natapos ang pagdinig. Isa-isang lumabas ang matao. Lumabas ako sa pintuan ng korte. Tumama ang malamig na hangin sa aking mukha ngunit naramdaman ko ang kagaanan. Hindi kasiyahan kundi kaalaman na tama ang aking pinuntahan. May mga bagay na kapag nilunok mo ng paulit-ulit, nagiging sakit. May mga katahimikan na kapag pinanatili, nagiging kasangkopan sa mali. Naglakad sa tabi ko si Ate Eileen at nagsalita ang isang pangungusap. Ginawa mo ng tama, Maria. Mula ngayon mamuhay kang maayos. Tumango ako. Hindi na ako nagsalita ng maringal. Para sa akin, ang maayos na pamumuhay ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay. Habang papababa na sa mga baitang, may tinawag sa aking likod, Maria, lumingon ako. Si Mang Rudy ay nakatayo doon nag-isa, hindi kasama si Aling Coring, hindi kasama si Daniel. Nakatayo siyang mag-isa, ang lumang bag ay nakalatag sa harap ng dibdib tulad ng hawak ng kahihiyan. Lumakat siya palapit, ang boses ay nanginginih ngunit malinaw. Humihinging tawad si tatay sa iyo, Maria. Humihingi ng tawad dahil pinabayaan kang tatay sa loob ng bahay na iyon. Alam ni tatay na huli na ang tawad pero gusto pa rin ni tatay na sabihin, ikaw ay manugang, ngunit namuhay kang may dangal ng higit sa maraming tao sa bahay na iyon. Tumingin ako sa kanya, naninikip ang lalamunan. Naalala ko ang mga pagkakataon na tahimik siyang naglagay ng isda sa aking plato, ang pagkakataon na nagpahayag ang kanyang mata ng pagkahiya nang pinagalitan ako ni Aling Coring. Pero naalala ko rin na napakatagal niyang naktahimik. Yumuko ako ng malalim. Tatay, hindi ko kayo sinisisi. Nabigo lang ako. Maraming salamat po dahil ngayon ay nagsalita kayo ang katotohanan. Tumango si Mang Rudy, namumula ang mga mata. Oh, lumakat ka sa iyong sariling landas, Maria. Huwag nang bumalik sa lurang iyon. Lumiko ako. Sa pagkakataong ito, lumakad ako ng walang dalang anumang pagdududa sa sarili. Naunawaan ko, ang babaeng hindi nagpoprotekta sa kanyang sarili, walang taong kusang darating para protektahan siya. Sa daan pauwi, huminto ako sa isang maliit na tindahan ng lugaw. Umorder ako ang isang mangkok na mainit na lugaw na may hipon at isang pritong tokwa. Kumain ako ng dahan-dahan, naramdaman ang bawat lasa. Isang ordinaryong pagkain ngunit pakiramdam ko ay tunay na gantimpala ito dahil kumain ako nang hindi kailangang bantayan ang matingin ng iba, nang hindi kailangang takutin ang matatanong na magkano. Binuksan ko ang telepono, tumingin sa susunod na linggo na talaan ng trabaho. Magtatrabaho pa rin ako bukas, patuloy na magsikay sa mga numero. Pero makaiba ang isang bagay, ang pera na aking kikitain ay hindi na ituring ng sinuman bilang mapipigilan para sa iba. May isang aral na dala ko, hindi kailangang maraming salita para maunawaan ng lahat. Sa isang pamilya, ang pagmamahal at pagpapahalaga ang nagpapanatili ng tao. Ngunit kung ang pagmamahal at pagpapahalaga ay ginagamit bilang tanikala, ang nananatili ay hindi mahal, siya ay nagtitiis. At ang pagtitiis ng walang hanggan ay may katapusan, maagang-maagang mabubali. Sa buhay, may ilang bagay na dapat tiisin para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit may ilang bagay na hindi dapat tiisin, lalo na kapag ang iyong dangal at karapatang magpasya para sa iyong sarili ay tinatapakan.